Kabanata 1031. Wither Tattoo. Habang umaalingaw-ngaw ang mga alon sa ibabaw ng asul na karagatan, nagsanib ang mga patong ng alon upang bumuo ng isang malaking alon. Mula sa malayo, ito ay parang isang asul na linya na dahan-daw ang kumalat patungo kay Wang Lin. Bago pa man ito sumara, rinig na ang mga huni ng alon. Ito ay sapat na malakas upang magparinig ang iyong mga tainga at magparamdam sa iyo na napakaliit. Naging seryoso ang mga mata ni Wang Lin habang nakatitig sa alon sa harapan niya. Natapakan ng mga paa niya ang karagatan at agad siyang umatras. Habang lumalayo siya sa alon, naisip niya sa kanyang puso. Ang lugar na napadpad ko ay isang parang lang ng bulaklak. Kahit na nag-trigger ako ng paghihigpit, hindi ako dapat lumitaw sa karagatan, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang pinapanood niya ang mga alon na pabilis ng pabilis. Sa isang kisap mata, nasa harapan na niya ito, at bumagsak ito sa kanya. Ang shockwave mula sa pagbagsak ng Celestial Burial Pool ay nasugatan ang aking katawan at niyanig pa ang aking pinagmulang kaluluwa. Sa ngayon kailangan kong gumaling agad. Dahil ang kakaibang dagat na ito ay bahagi ng paghihigpit, dapat mayroong walang katapusang follow-up. Habang papasok ang alon, napuno ng makapal na singaw ng tubig ang lugar. Sa di kalayuan, parang may ambon sa harap ng alon bago ito binasag ng alon. Dumagundong ang alon at patuloy na tumangkad habang papasok ito. Pataas ng pataas ang alon sa hangin at pagkatapos ay walang awang hinampas si Wang Lin. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Wang Lin, at sa isang hakbang, bigla siyang lumubog sa tubig. Mabilis siyang bumaba na para bang siya ay isang mabigat na piraso ng bakal. Sa sandaling nawala ang kanyang katawan, bumagsak ang alon sa ibabaw ng karagatan. Isang di nakikitang panginginig ng boses ang naganap sa kabila ng dagat, na nagdulot ng mas maraming alon na lumitaw. Hinampas ng alon. Patuloy na lumubog ang katawan ni Wang Lin, at iniwasan niya ang panginginig ng boses na dulot ng mga alon. Hindi niya pinansin ang marahas na alon sa ibabaw at sumugod patungo sa ilalim ng dagat. Habang umuusad siya, nagsimula siyang sumimangot. Hindi ito totoong karagatan. Wala akong nakitang isang nilalang na naruroon sa daan. At saka, mas mahalaga. Huminto ang katawan ni Wang Lin. Pagkatapos ay gumawa ng selyo ang kanang kamay niya at itinuro niya. Agad na lumitaw ang isang puyaw ng tubig. Sa una ay hindi ito masyadong malaki, ngunit sa lalong madaling panahon, ito ay kumalat. Sa isang kisap mata, ito ay 100 talampakan ng lapad at itinulak ang tubig palayo. Sa di kalayuan, tila isang malaking bula. Si Wang Lin ay nasa loob ng bula, at ang kanyang kanang kamay ay umabot pasulong. Isang maliit at kasing laki ng kamaong bola ng tubig ang pumasok sa bula. Nanginginig ang bula nang pumasok ang tubig at damapo sa kanang kamay ni Wang Lin. Hawak ang bola ng tubig dagat, inilagay ito ni Wang Lin sa tabi ng kanyang ilong at inamoy ito. Lumiwanag sandali ang kanyang mga mata. Talagang tulad ng inaasahan ko. Ang tubig dagat na ito ay hindi amoy dagat. Inilagay ni Wang Lin ang tubig dagat sa tabi ng kanyang bibig at dinilaan ito. Hindi ito tubig dagat. Ang kanyang kanang kamay ay marahas na pinisil, at ang bola ng tubig dagat ay agad na bumagsak. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at nag-isip. May mga kislap ng pagbabawas sa kanyang mga mata. Ito ay hamog. Sa aking mga unang araw ng paglilinang, umaasa ako sa hamog mula sa langit na lumalaban sa butil, kaya lubos akong pamilyar dito. Hindi ito karagatan, ito ay isang patak ng hamog sa talulot ng bulaklak o isang talim ng damo. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin habang humahanga siya sa paligid. Napakalakas ng paghihigpit. Upang bitag ang isang tao sa loob ng mundo sa loob ng isang patak ng hamog. Matapos makita ang karagatang ito, hindi lamang si Wang Lin ay hindi napahinga, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Ang mga paghihigpit ay nakatuon sa pag-trap at pag-atake. Kakaunti lang ang tumutuon sa pag-trap. Ito ang Celestial Emperor Cave, at mula sa sinabi ng Tato Clan Holy Ancestor, Qiu Yao, si Qing Lin ay isang walang awa na tao. Walang paraan na ang mga paghihigpit dito ay bitag lamang ng isang tao. Habang nagmumuni-muni si Wang Lin, hindi niya maiwasang tumingin sa kanyang bag na hawak. Bago siya pumasok, malinaw niyang nakita ang avatar ni Qing Lin na pumasok sa dilaw na kristal sa loob ng kanyang bag na hawak. Mula sa ekspresyon ni Qiu Yao, parang hindi mali ang sinabi niya. Gayunpaman, pagkatapos ng 1,000 taon ng paglilinang, walang paraan na kunin ko ang mga salita ng mga tao sa halaga. Katulad ng itim at puti, kung titingnan ng isa ang mga ito ng magkahiwalay, ang mga ito ay lubhang kakaiba, ngunit kung pinaghalo mo ang mga ito, pagkatapos ay lilito ang kulay abo. Para kay Wang Lin, maliban na lang kung siya mismo ang nakakita nito o naisip niya ito ng mag-isa, kung gayon habang nakikinig siya sa kanila, hindi siya lubusang maniniwala sa sinabi ng ibang tao sa kanya. Ito ang karanasang natamo niya pagkatapos ng 1,000 taon ng paglilinang. Kung ito ay noong siya ay mortal o noong siya ay sumapi pa lamang sa Hengyu sect, maniniwala na siya. Totoo man o mali, hindi mahalaga. Kahit papaano ay nakuha ko ang ilan sa personalidad ni Qing Lin.
Hindi ko ma-activate ang mga paghihigpit dito. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang maingat niyang minamanipula ang bula para bumaba pa. Makalipas ang mahabang panahon, dumaong siya sa seabed. Ang seabed ay kulay abo at nagbigay ng malabong pakiramdam. Umupo si Wang Lin sa seabed at ipinikit ang kanyang mga mata para gumaling. Kahit na siya ay nagpapagaling, hindi niya isinara ang kanyang banal na pakiramdam. Ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat sa 100 talampakan sa paligid niya at maingat niyang pinagmasdan ang lahat ng mga pagbabago sa paligid niya. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Sa ika-8 araw, iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at may kumislap na apoy sa kanyang mga mata. Nag-isip siya saglit. Sa ilalim ng tahimik na seabed, naalala ni Wang Lin ang lahat ng nangyari sa Celestial Emperor Cave, tulad ng hindi inaasahang Vermilion Bird Awakening na Sumire sa mundo ng bote. Nakalok ang memorya ni Wang Lin sa scroll na lumabas sa kamay ni Ancient Demon Beilu. Ipinapalagay ko na iyon ay ang Lonely Desert Smoke painting ng Mountain and River painting. Ang Vermilion Bird ay nagising sa masamang oras. Hindi ko akalain na ang Vermilion Bird Awakening ay tatagos sa lahat ng 79 na kaharian at hahayaan ang lahat na malaman ang tungkol dito. Salamat dyan, iniisip nilang lahat na ako ay mula sa Four Divine Sect. Bagaman wala akong makitang anumang pahiwatig sa titig ni Master Void, pakiramdam ko ay may nakatutok na karayom sa akin. Naroon din ang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang. Nasa Nirvana Cleanser stage lang siya. Bagamat itinago niya ng husto ang kanyang tingin, nakita ko pa rin ang bakas ng puot. Gayun din, ang babaeng pinaghihinalaang Brilliant Void Saintess ay ganoon din. Kailangan niyang maging mas maingat mula ngayon sa Celestial Emperor Cave. Kung hindi, malamang na mag-imbita ito ng isang nakamamatay na sakuna dahil sa Vermilion Bird Awakening. Hinawakan ni Wang Lin ang tato ng Vermilion Bird, at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos lamang maalala ang nangyari kay Tashan, muling nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Tashan. Siya ang orihinal kong Celestial Guard. Sa kasamaang palad. Gayunpaman, ang pagharap sa Tato Clan Holy Ancestor ay ang kanyang kapalaran. Hindi ko lang alam kung nasaan siya ngayon o naaalala niya pa ba ako. Napabuntong hininga si Wang Lin. Matapos isipin ang tungkol kay Tashan, naisip niya ang berdeng gas na ibinigay sa kanya ni Qiu Yao. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, at sa isang pag-iisip, lumabas ang berdeng gas mula sa kanyang kamay upang bumuo ng bola ng berdeng gas. Ang bola ng berdeng gas na ito ay hindi static ngunit patuloy na gumagalaw. Pagkatapos mag-isip-isip ng kaunti, hiniwalay ni Wang Lin ang kanyang banal na sentido at dumiretso sa berdeng gas. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at unti-unti siyang sumimangot. Habang pinagmamasdan niya ang berdeng gas, minsan ay natutuwa siya ngunit minsan ay nalilito siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinisil ni Wang Lin ang kanyang kamay at nawala ang bola ng berdeng gas. Wither Tato. Ito ay isang bagay na ang Tato Clan lang ang makakagawa, at kung gustong gawin ito ng isang tagalabas, kakailanganin nila ang tulong ng isang miyembro ng Tato Clan para ma-activate ito. Ang kapangyarihan nito ay pangunahing nahahati sa 4 na iba't ibang uri: Seal, Collapse, Escape, at Break. Habang nagmumuni-muni, sinampal ni Wang Lin ang kanyang bag na hawak at lumitaw ang isang dilaw na anting-anting na may komplikadong rune. Medyo luma na ito at kumupas na ang kulay. Si Wang Lin ay orihinal na may 2 sa mga anting-anting na ito na nakuha niya mula sa All Heaven. Matagal na niyang pinag-aralan ang mga ito ngunit hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ang mga iyon. Ang tanging pagkakataon na gumamit siya ng isa ay noong nakipaglaban siya sa isang miyembro ng pamilyang Yao sa All Heaven. Matapos tingnan ng berdeng gas, matukoy ni Wang Lin na ang anting-anting na ito ay ang Wither Tato. Matapos maingat na tingnan ang komplikadong rune sa anting-anting, nagsimulang magnilay-nilay si Wang Lin. Ilang sandali pa, kinagat niya ang kaliwang hintuturo at piniga ang isang patak ng dugo. Pagkatapos ay mabilis na nabuo ng kanyang kaliwang kamay ang selyo na nakatala sa berdeng gas at itinuro ang dugo. Agad na huminto ang dugo sa hangin at hindi mabilang na mga bukol ang lumitaw sa ibabaw ng dugo. Pagkatapos ay sumabog ito sa isang pulang ambon at pumunta sa anting-anting. Napakabilis nito, at agad itong pumasok sa anting-anting. Tinitigan ni Wang Lin ang anting-anting. Ang spell na ginamit niya lang ay isa para tingnan kung anong klaseng Wither Tattoo iyon. Ilang sandali pa, biglang gumalaw ang anting-anting at lumitaw ang isang itim na ipoypo. Ang ipoypo ay napakabilis na sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay naging sanhi ng pagbabago ng nakapalibot na dagat. Ang malabong hugis ng isang malaking ibon ay lumitaw sa loob ng ipoypo. Ang ibong ito ay ganap na itim at ang mga mata nito ay parang kidlat. Isang beses itong dumaan sa ipoypo at nawala kasama nito. Ito ay isang escape type na Wither Tato na na-activate na ng Tato Clan. Naningkit ang mga mata ni Wang Lin at hinampis niya ang kanyang bag na hawak. Isang malaking espada ang lumipad. Isa ito sa 79 na espada na nakuha niya mula sa Slaughter Realm.
Kahit na siya ay sumabog ng higit sa 10 sa kanila, si Wang Lin ay mayroon pa ring marami sa kanila. Hawak ang Wither Tattoo, idiniin ito ni Wang Lin sa malaking espada ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay gumawa ng kakaibang selyo ang kanang kamay niya at itinutok niya ang espada. Isang ipoy-po ang lumitaw sa paligid ng espada at pagkatapos ay agad itong nawala. Naglaho ito ng napakabilis na kahit si Wang Lin ay nakakita lamang ng isang blur. Nang tingnan niyang mabuti, ang malaking espada ay nawala sa kanyang harapan at lumitaw 100 talampakan ng layo. Bagamat imposibleng makita ang buong bilis nito sa 100 talampakan lamang, maaaring mag-isip-isip si Wang Lin dito. Ang bilis naman. Napabuntong hininga si Wang Lin habang nakatitig sa espada na 100 talampakan ng layo. Ang ipoy-po ay nawala at ang rune sa anteng-anteng ay medyo kumupas. Kahit na gamitin ko ang aking buong kapangyarihan, magiging mahirap para sa akin na makamit ang bilis na ito. Marahil ay maaari itong makipagkumpetensya sa bilis ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Kung ito ay ginagamit sa spatial bending, nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Kabanata 1032. Nagkamali ba ako? Nang masira ang Celestial Burial Pool sa loob ng Celestial Emperor Cave, ang epekto ay nagkalat sa lahat na parang isang kawan ng mga ibon. Lahat sila ay nag-trigger ng iba't ibang mga paghihigpit at nawala. Sa sandaling ito, sa loob ng isang naka-activate na paghihigpit, ang lugar na ito ay isang masukal na gubat. Napuno ito ng mga puno na may mga puno na napakakapal na nangangailangan ng maraming tao upang palibutan. Sa isang sulyap, ang langit ay natatakpan ng mga dahon, na nag-iiwan lamang ng maliliit na puwang para sa ilang sinag ng araw na dumaan. Para silang mga haligi ng liwanag na bumaba mula sa langit. Ang lupa ay napuno ng mga bulok na dahon. Isang hakbang at maaari kang lumubog na kasing lalim ng iyong baywang. Ang amoy ng nabubulok na buto ng hayop ay nahalo sa mga dahon, at isang simoy lang ay gustong sa muka. Habang lumalalim ka sa gubat, mas lalong lumalalim ang mga dahon, at mas kakaunti ang sikat ng araw dahil hindi ito makakapasok sa lugar na ito. Dahil dito, ginawa nitong mas mamasa ang kailaliman ng gubat. May isang tao na nakaupo sa walang katapusang nabubulok na mga dahon sa kailaliman ng gubat na ito. Parang pangitaas ang katawan niya at hubad ang pangitaas niyang katawan. Isang dugong pula na tato ang dumampi sa kanyang noo. May mga ulo ng hayop sa paligid niya, at ang mga madugong ulo na ito ay ginawang amoy dugo ang lugar na ito. Ang kakaiba ay ang lahat ng balat sa pagitan ng mga kilay ng mga hayop ay natanggal, na nagpapakita ng sariwang laman sa ilalim. Ang mga piraso ng balat na napunit ay nakasalansan sa tabi ng binti ng lalaki at nagbigay ng makamulto na liwanag. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, dahan-daang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata, na nagpakita ng nakakatakot na tingin. Kalmado ang lalaki habang nakatingin sa malayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya sa kanyang sarili. Bagaman hindi ko pa na-absorb ang lahat ng banal na tato ng ninuno, nakakuha ako ng maraming kaliwanagan tungkol sa Wither Tattoo spell. Gayunpaman, ang memorya ng figure ng aking dating amo ay hindi mawawala. Tahimik na nag-isip ang lalaki bago nagpakawala ng hininga at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Si Wang Lin, na nasa kailaliman ng karagatan, ay inalis ang kanyang tingin mula sa malaking espada. Tinawag niya pabalik ang espada, hinubad ang Wither Tattoo, at inilagay sa loob ng kanyang bag. Sa Wither Tattoo na ito, magkakaroon ako ng isa pang paraan para iligtas ang aking sarili sa isang sandali ng panganib, ngunit ang Wither Tattoo na ito ay talagang misteryoso. Pagkatapos umalis sa Demon Spirit Land, kailangan kong makahanap ng pagkakataon na gumawa ng higit pa. Gayunpaman, ayon sa Berdeng Gas, ang pinakamahusay na material para sa paggawa ng mga ito ay ang balat sa pagitan ng mga kilay ng isang mabangis na hayop. Kung mas mabangis ang hayop, mas magiging angkop ang balat sa pagitan ng mga kilay. Naaapektuhan pa nito ang kapangyarihan ng Wither Tattoo mismo. Dapat gumamit ng magic spell para tipunin ang kaluluwa at dugo ng hayop sa pagitan ng kanilang mga kilay bago kunin ang balat. Habang nagmumuni-muni si Wang Lin, huminga siya ng malalim at hinampas ang kanyang bag na hawak. Nagkaroon ng kislap ng dilaw na liwanag, at lumitaw ang dilaw na kristal sa kanyang kamay. Nakatitig sa kristal, naging seryoso ang mga mata ni Wang Lin. Ang pinaka-nagtaka sa kanya ay itong dilaw na kristal. Malabo na nararamdaman ni Wang Lin ang nakakatakot na pagbabago-bago na nagmumula sa kristal, kaya hindi siya naglakas loob na suriin ito ng walang ingat sa kanyang banal na kahulugan. Kung ang misteryosong taong iyon sa loob ng bulwagan ay si Qinglin talaga, ano ang pakay niya para ibigay ito sa akin? Tinitigan ni Wang Lin ang dilaw na kristal at nagsimulang magnilay. Malinaw niyang naalala na ang kristal na ilaw na avatar ni Qinglin ay pumasok sa dilaw na kristal na ito. Gayunpaman, kahit paano niya ito napagmasdan, wala siyang mahanap na anumang pahiwatig. Parang nawala ang avatar ni Qinglin at ang nakita ni Wang Lin ay isang ilusyon lamang. Matapos titigan ito ng mahabang panahon, binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin. Hindi niya naisip ang suriin ito gamit ang kanyang banal na kahulugan at pilit na pinigilan ang kanyang ideya.
Pagkatapos ay ibinalik niya ang kristal sa kanyang bag. Siya ay nagkaroon ng isang mahiwagang pakiramdam na kung ang kanyang banal na kahulugan ay pumasok dito, isang bagay na hindi mahuhulaan ang mangyayari at hindi ito magdadala sa kanya ng mga benepisyo. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay napakalabo. Ito ay isang hiwa ng espiritual na kahulugan na binuo niya pagkatapos ng paglinang sa loob ng mahigit 1,000 taon. Panahon na para umalis sa lugar na ito. Tumayo si Wang Lin at nagsimulang umakyat na parang dragon. Gumalaw ang bula sa kanya. Mula sa itaas, ang karagatan ay maliwanag na asul, ngunit sa loob ng tubig, ito ay ganap na madilim. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nakaabala kay Wang Lin. Habang tumataas ang bula, ang lahat ng tubig ay itinulak sa mga gilid. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap na may mga pagbabawas, ngunit nang malapit na siyang maabot ang ibabaw, nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad niyang itinulak ang dalawang kamay sa gilid. Biglang bumagsak ang bula na kinaroroonan niya at mabilis na kumalat ang isang shockwave. Umakyat ito sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin. Habang umaalingaw ang shockwave, umalingaw ang isang dumadagandong na parang may nabangga. Pati ang tubig dagat ay nadamay sa malakas na ugong na ito. Naramdaman ni Wang Lin na ang tubig dagat na malapit sa kanya ay walang awang diniin ng malakas na puwersa. Naging malamig ang kanyang ekspresyon, at nanatili siya sa loob ng karagatan ngunit hindi lumipad. Iniwan niya ang lugar sa ilalim ng presyon at tumangala. Ang langit ay napuno ng demonyong enerhiya na gumagalaw na parang mga demonyong dragon sa kalangitan. Isang tao ang nakatayo sa gitna ng demonyong enerhiya. Ang taong ito ay napapaligiran ng demonyong enerhiya, kaya imposibleng malinaw na makita ang hitsura ng taong ito, ngunit malabo mong makitang ito ay isang babae. Nang lumapit si Wang Lin sa ibabaw, naramdaman niya ang isang spell na dumampi sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak ni Wang Lin ang bula. Wang Lin, lumabas ka para sa akin. Isang boses na puno ng matinding puot ang umalingaw sa buong mundo. Nagdulot pa ito ng pagkalat ng tubig dagat. Nang marinig ni Wang Lin, na nasa karagatan, ang boses na ito, nanliit ang kanyang mga mata. Yao Zizo. Hindi niya makita ang hitsura nito, ngunit ang pamilyar na pakiramdam kasama ang pamilyar na boses ay nagbigay daan kay Wang Lin na makilala siya kaagad. Nagpakita si Wang Lin ng mapait na ngiti at nagpakawala ng buntong hininga. Ang sama ng loob sa pagitan nila ni Yao Zizo ay komplikado. Noon, gusto niyang gamitin si Wang Lin at nauna siyang mali. Si Wang Lin ay hindi kailanman naging madali sa isang babae, ngunit dahil sa kanyang sariling paglilinang at sa kanyang takot sa blood pill at sa kanyang ama, tinatakan niya ito sa halip na patayin siya. Bagamat galit si Wang Lin sa blood ancestor, hinangaan niya ang blood ancestor. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng blood ancestor ay para sa kanyang anak na babae. Kung may gumawa ng ganoon kay Wang Ping, gagawin niya sana ang ginawa ng blood ancestor, ngunit malalaman muna niya kung ano ang nangyari. Malinaw na hindi alam ni blood ancestor ang nangyari, at hindi niya itinuring na banta si Wang Lin. May balak pa siyang patayan. Wala siyang pakialam sa nangyari, kailangan lang niyang malaman kung sino ang kumuha sa kanyang anak. Sapat na iyon. Kung si Wang Lin ay nasa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang noon pa man, ang blood ancestor ay hindi magiging napakatindi. Makakahanap na sana siya ng ibang paraan para harapin ito. Sa huli, hindi sapat ang lakas ni Wang Lin para mapansin ang blood ancestor. Kahit na alam niya kung ano ang nangyari at alam na ang kanyang anak na babae ang may kasalanan, ginamit niya pa rin ang kanyang malakas na paglilinang upang malutas ito sa pamamagitan ng puwersa. Papatayin sana niya si Wang Lin para ilabas ang galit sa kanyang puso. Hindi dahil sa hindi naisip ni Wang Lin na ibalik si Yao Zizo. Napag-isipan pa niyang pasanin ang responsibilidad para sa pagbubuklod kay Yao Zizo sa daan-daang taon. Hanggat hindi masyadong extreme ang kahilingan ni blood ancestor, pumayag na siya. Kung tutusin, napakahina niya noon. Gayunpaman, hindi binigyan ng blood ancestor ng pagkakataon si Wang Lin na magpaliwanag, at kalaunan ay natapos na ang mga bagay tulad ngayon. Sa tuwing naiisip ito ni Wang Lin, bumantong hininga siya. Malinaw niyang pinaghiwalay ang kanyang pasasalamat at sama ng loob. Hinangaan niya ang blood ancestor, kaya naman nangako siya sa blood ancestor ng isa pang pagkakataon na makilala si Yao Zizo. Matapos makarating sa Demon Spirit Land, alam ni Wang Lin na malamang na makikilala niya si Yao Zizo. Gayunpaman, ang Yao Zizo na naalala niya ay ibang-iba sa taong ito na nababalot ng demonyong enerhiya, kaya hindi niya ito nakilala noong una. Nang tingnan ni Wang Lin ang Yao Zizo na lumulutang sa kalangitan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang mga kaisipang ito ay pumasok sa kanyang isipan habang ang boses ni Yao Zizo ay patuloy na pumapasok sa kanyang mga tainga. Wang Lin, lumabas ka. Ngayon, ikaw at ako ay tatapusin ang bagay mula noon. Habang nagsasalita si Yao Zizo, ang kanyang magkabilang kamay ay bumubuo ng isang selyo, at ang enerhiya ng demonyo ay gumalaw. Ang mga demonyong dragon sa langit ay gumagalaw at sumusugod sa ibabaw ng karagatan. Isang bagyo ang lumitaw sa itaas ng karagatan at nagdulot ng napakapangit na alon.
Ang walang katapusang malalaking alon ay gumalaw, at habang ang mga demonyong dragon ay umaarangkada, ang mga alon ay kumalat sa lahat ng direksyon, na tila isang malaking butas ang lumitaw sa karagatan. Bumantong hininga si Wang Lin habang siya ay bumaril mula sa dagat na parang sinag ng kidlat at dumiretso sa langit. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, ang poot ay nagmula sa mga mata ni Yao Zizo sa loob ng demonyong enerhiya. Umalis siya sa lakas ng demonyo at ipinakita ang sarili kay Wang Lin. Puno ng galos ang mukha niya. Hindi na siya kagandahan tulad ng dati, sa halip ay isang pangit na babae. Ang balat na kanyang ipinahayag ay ganap na napuno ng nakakagulat na mga peklat. Tiningnan ni Wang Lin ng maigi, at muli siyang nagpakita ng mapait na ekspresyon. Malabo niyang tila nakita niya ang malamig at nakamamanghang figure na lumitaw sa kanyang harapan noon. Gayunpaman, anuman ang mangyari, tila hindi niya mapapantayan ang figurang iyon sa taong nauna sa kanya. Sino ang malinaw na makapagsasabi kung sino ang tama o mali noon? Ang kaluluwa ng kanyang ama ay tinataka ng Celestial Silang Stamp, at para makaganti, naging ganito siya. Nagkamali ba ako, sa buhay ni Wang Lin, ang tanging mahalaga sa kanya ay huwag kailanman gumawa ng isang bagay na hindi pinapayagan ng kanyang konsensya. Gayunpaman, sa ngayon, isang masalimuot na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Wang Lin, tinatakan mo ako ng daan-daang taon. Kahit nagalit ako sa iyo, kaya kong lampasan ito. Tutal, nagpastima ulit ako sa iyo. Ang bagay na ito ay kaya kong tiisin, ngunit ang aking ama ay namatay dahil sa iyo. Ang paghihiganti ng aking ama ay hindi ko kayang bitawan. Hindi kita kayang patayin, pero may iba pa. Tinitigan ni Yao Zizo si Wang Lin, halos magngangalit ang kanyang mga ngipin. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Kabanata 1033. Ang pagkumpleto ng karma, 1. Ang masalimuot na pakiramdam na ito ay hindi lamang dahil kay Yao Zizo. Sa totoo lang, pagkatapos mag-cultivate ng mahigit 1,300 taon, hindi lang tumaas ang level ng cultivation niya, lumalim din ang pangunawa niya sa langit. At kasabay ng kanyang naipong karanasan sa buhay, unti-unti niyang pinag-isipan ang lahat ng ginawa niyang pagpatay. Si Yao Zizo ay ang bagay lamang na nagpasimula ng kanyang pagmumuni-muni sa sarili. Katulad nung nolasing siya sa situnan, hindi siya nang ahas na lingunin ang kanyang buhay at tingnan kung talagang sulit ang paglilinang. Sa kanyang 1,300 dagdag na taon ng paglilinang, napakaraming tao ang namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Maging si Wang Lin ay hindi malinaw na maalala kung ilan ang kanyang napatay. Ang pagpatay ay hindi isang bagay na ikinatuwa ng lahat. Para kay Wang Lin, ang 1,000 dagdag na taon ng pagpatay na ito ay nagparamdam lamang sa kanya ng pagod. Gayunpaman, sa malupit na mundo ng paglilinang na ito, kung hindi ka pumatay, ibibigay mo ang iyong sariling buhay. Walang sino man ang maaaring gumawa ng anumang bagay tungkol sa pagiging sapilitang sa pagpili ng pumatay o pumatay. Hindi ka makakatakas dito. Mabubuhay ka man o mamamatay, at madalas ay mayroon ka lamang isang pagkakataon. Kung ginawa mo lang ito sa akin, pagkatapos ay iyon na ang katapusan, ngunit kailangan mong maging napakasama sa aking ama. Wang Lin, nagkaroon ba ng ganoong poot sa pagitan mo at ako? Sa mundong ito ng paglilinang, karaniwan na ang tukanalaban sa isa't isa. Bagamat ako, si Yao Zizo, ay mali, sapat na ba para hatulan ako ng kamatayan? Tinitigan ni Yao Zizo si Wang Lin. Ang poot ay nag-alab sa kanyang mga mata, at ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Tumingin siya sa abot tanaw at nanlabo ang kanyang mga mata. Pinagtatakan mo ako sa loob ng daan-daang taon at gumamit ka ng maruming paraan para gawin ito kaya hindi ako manatiling kalmado. Lahat ng ito ay kinakaya ko dahil ako ang una sa mali. Gayunpaman, hindi mo dapat pinatay ang aking ama. Bilang karagdagan sa matinding poot sa mga mata ni Yao Zizo, may nagniningning na luha. Napabuntong hininga si Wang Lin. Higit sa 1,000 taon ng paglilinang ay naging matigas din ang puso. Gayunpaman, siya ay, pagkatapos ng lahat, isang tao, hindi isang dyablo. Siya ay may sariling pangangatuwiran at sariling moral. Kung hindi nila ako sasaktan, hindi ko sila sasaktan. Ang tukanan ni Yao Zizo ay umabot sa ilalim ni Wang Lin, kaya kinailangan niyang mamatay. Gayunpaman, dahil sa kanyang pag-aalala tungkol sa Blood Ancestor at sa Blood Pill, hindi niya ito pinatay. Pagkatapos, kapag kaharap ang Blood Ancestor, kailangan niyang lumaban para mabuhay. Kung hindi namatay ang Blood Ancestor, siya, si Wang Lin, ay mamamatay. Wala siyang choice. Sa pananaw ni Wang Lin, hindi siya nagkamali. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Yao Zizo, naranasan niya ang presyo ng pagkakabuklod sa daan-daang taon para sa kanyang plano laban kay Wang Lin. Tulad ng sinabi niya, kahit na kinasusuklaman niya siya, pantay sila. Gayunpaman, sa pagkamatay ng kanyang ama, kailangan pa ba niyang mga tuwiran sa pumatay sa kanyang ama? Hindi niya makita kung ano ang tama o mali. Bilang bata, anuman ang dahilan, kailangan niyang maghiganti. Sa pananaw ni Yao Zizo, hindi rin siya nagkamali.
Lahat ng ito ay karma, ang karmic na sanhi ng kahapon ay magbubunga ng karmic na epekto ng ngayon. Ang bawat hakbang ay hindi isang bagay na siya o ako ay maaaring kontrolin. Kung hindi muna siya nagplano laban sa akin, o hindi ako natatakot sa blood ancestor, kung gayon wala sa mga ito ang mangyayari. Kapag ipinanganak ang dahilan, hinding-hindi ito mapapawi, lalago lamang ito. Ako ay nakulong sa daan-daang taon. Para bang ang resulta ng pagsisikap na panatilihin ang isang kasinungalingan ay upang gumawa ng higit pang mga kasinungalingan. Ang ako mula noon ay hindi naiintindihan ng karma at hindi napagtanto na bahagi na ako ng dahilan. Tapos nung dumating yung blood ancestor na hinahabol ako, akala ko yun ang epekto. Gayunpaman, tila ang blood ancestor ay hindi ang epekto, bahagi lamang ng dahilan. Ang tunay na epekto ay hindi kailangang labanan ng blood ancestor o ang sinabi ni Yao Zizo, kundi ang sarili kong daw na puso. May kaunting liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Hindi pa rin natatapos ang aking karma dumin, at mabagal ang pagunlad. Kahit gaano pa ako kaliwanagan, tila hindi ko maintindihan kung ano ang tunay na karma. Noon, malabo kong naramdaman na upang makumplito ang aking karma dumin, kailangan kong kumpletuhin ang lahat ng karma na may kaugnayan sa akin. Parang bahagyang tama lang ang pakiramdam ko noon. Nagsimulang magliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Tinitigan ni Yao Zizo si Wang Lin na may makamandag na tingin. Habang si Wang Lin ay nanatiling tahimik, mas tumitindi ang kanyang pagkamuhi at nadagdagan ang kanyang hinanakit. Pagkatapos magpakawala ng malungkot na sigaw, si Yao Zizo ay gumawa ng selyo at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay ng walang pag-aalinlangan. Wang Lin, tapusin na natin ang usapin sa pagitan natin. Ako, si Yao Zizo, ay handang isakripisyo ang aking kaluluwa at aking laman upang makaganti para sa aking ama. Ang sama ng loob at puot mula kay Yao Zizo ay nauwi sa walang katapusang puot na nagmukhang napakabangis sa kanya. Sa sandaling idiin ng kanyang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay, nawala ang liwanag sa kanyang mga mata at napalitan ng malamig na apoy ng demonyo. Demon Ancestor, ako, si Yao Zizo, ay handang isuko ang huling bakas ng aking kalooban at ganap na ibigay ang aking laman. Gayunpaman, kailangan mong ipangako sa akin na papatayin mo siya. Ang matalas na boses ni Yao Zizo ay umalingaw sa buong mundo. Sa sandaling lumitaw ang tunog na ito, isang napakalaking demonyong enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Agad na nagbago ang kanyang anyo dahil sa lakas ng demonyong ito. Ang kanyang mga kuko ay lumaki ng napakahaba at nagbigay ng malamig na talas. Tumaas bigla ang buhok niya hanggang sa nasa paanan niya at pulang-pula. Nagsimulang gumalaw ang mga nakakatakot na galos sa mukha niya. Kumonekta sila at bumuo ng isang komplikadong rune. Isang napakalamig na enerhiya ng demonyo ang ganap na lumabas mula sa kanyang katawan at kumalat sa kalangitan. Sa isang kisap mata, higit sa kalahati ng kalangitan ay napuno ng lakas ng demonyo. Ang demonyong enerhiya na ito ay puno ng malamig na layunin. Habang kumalat ang enerhiya ng demonyo, nagmula sa karagatan ang mga tunog ng pag-crack. Sa sandaling ito, ang karamihan sa karagatan ay nagyelo. Mabilis na naging yelo ang tubig sa ibabaw, at mabilis itong kumalat. Maging ang lumaragas ang alon ay nagyelo na parang mga eskultura ng yelo. Pati ang parang pader na alon ay nagyelo. Mula sa malayo, ito ay mukhang napakaganda. Sa gusto mo. Isang malamig na boses ang nagmula sa bibig ni Yao Zizo. Parang malamig na hangin na humampas sa mundo. Isinakripisyo niya ang kanyang laman at kaluluwa upang ganap na maging sisidlan para sa isa sa siyam na sinaunang espiritu ng demonyo. Ito ang halagang ibinayad ni Yao Zizo para makaganti kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kumokontrol sa katawan ni Yao Zizo ay hindi na siya, kundi isa sa siyam na sinaunang demonyong espiritu, ang hanging demonyo. Napaka-adaptive ng sinaunang demonyo. Noon, nahati siya sa siyam na bahagi, bawat isa ay may sariling independenteng pag-iisip. Ang ilan ay gustong magsama muli, ngunit mayroon ding mga ayaw at gustong manatiling magkahiwalay. Sa mga daan-daang taon na ito, nilamon ni Beilu ang 7 sinaunang espiritu ng demonyo at nabawi ang 80% ng kanyang nakaraang paglilinang. Ang natitirang 20% ay kasama nitong hanging demonyo. Ang hanging demonyo ay iba sa ibang mga sinaunang demonyong espiritu. Ang hanging demonyo ay ayaw mag-fuse, at anuman ang halaga, ay pumili ng ibang paraan. Matapos mabigang makipag-ugnay sa hindi mabilang na mga tao, sa wakas ay pinili niya si Yao Zizo. Gamit ang kanyang pagkahumaling sa kanyang pagkamuhi kay Wang Lin, matagumpay niyang nagawang mag-fuse. Nakakabaliw ang pagsasanib na ito dahil hindi ito pag-aari. Una, ipinasa niya kay Yao Zizo ang kanyang sinaunang demonyo. Pagkatapos, sa isang malaking panganib, gumuho ang kanyang katawan upang maging demonyong enerhiya na walang malay. Bilang resulta, isinuko nito ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sinaunang espiritu ng demonyo na katumbas ng kamatayan. Sa kabayaran ng kanyang sariling buhay, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Beilu na lumunin siya. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Beilu. Nang mapagtanto niya, huli na ang lahat dahil bumagsak na ang demonyong hangin.
Bagamat si Yao Zizo ay may pamana ng memorya ng hanging demonyo, hindi niya ma-access ang karamihan nito, sumisipsip lamang. Sa mga daan-daang taong ito ng pagsipsip ng demonyong enerhiya, ito ay natipon sa isang tiyak na antas. Kung hindi pa niya piniling gisingin ang lahat ng alaala sa mana, hindi na sana magising ang hanging demonyo sa loob ng maikling panahon. Sa totoo lang, nagsusugal ang hanging demonyo na para sa paghihiganti, handang isuko ni Yao Zizo ang lahat para sa kapangyarihan. At saka, kahit natalo siya sa sugal, hindi na yun mahalaga. Hanggat si Yao Zizo ay patuloy na sumisipsip ng demonyong enerhiya, pagkatapos kapag nagkaroon na ng sapat, automatiko nitong pipilitin na bumukas ang lahat ng alaala sa loob ng mana. Sa totoo lang, hindi talaga nakaligtas ang hanging demonyo. Ang hanging demonyo ay namatay na, at ang natitira ay ang kanyang mga alaala na lamang. Si Yao Zizo ay daluyan lamang ng mga alaalang iyon. Sa sandaling ganap na na-activate ang mga alaala, lahat ng alaala ni Yao Zizo ay mawawala, na mag-iiwan sa kanyang katawan ng isang kaluluwa na mayroon lamang mga alaala ng hanging demonyo. Bilang resulta, siya ang magiging bagong hanging demonyo. Sa pagharap sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, maging si Beilu ay walang magawa. Ang sinaunang demonyong espiritu na gusto niya ay wala na. Ibinigay nito ang pagkakakilanlan nito bilang isang sinaunang demonyo upang maging isang demonyong cultivador. Ito ay hindi na isang sinaunang demonyo. Sa sandaling ito, ang mga alaala ng hanging demonyo ay nag-activate kasama ng poot ni Yao Zizo. Ang lahat ng alaala ni Yao Zizo ay mabilis na nilamon, na nag-iwan lamang ng matinding pagkapoot kay Wang Lin. Kahit na nilamon na ng hanging demonyo ang mga alaala niya, hindi niya maalis ang poot na ito. Ang demonyong figure ay kumislap, at ang hanging demonyo ay malamig na tumitig kay Wang Lin. Wala akong pakialam sa bagay sa pagitan mo ni Yao Zizo. Na-activate na niya ang mga alaala ko at nilalamon ko na ang existence niya. Sa paggawa nito, nakagawa ako ng pabor sa iyo. Dinilaan ng hanging demonyo ang kanyang mga labi at dahan-daang umatras. Nagsimulang matuno ang nagyayalong dagat at mabilis na pumasok ang malamig na enerhiya sa katawan ng demonyong hangin. Napakaingat niya sa sandaling ito dahil itinuturing niyang napakadelikado ang cultivador na nauna sa kanya. Halos mapabuntong hininga ang aura na binigay ng cultivator na ito. Pumayag lang siya na tulungan si Yao Zizo na linlanggan siya na isuko ang lahat. Kahit na ang huling, as you wish, ay para lang patahimikin si Yao Zizo para hindi siya makalaban sa huli. Ngayong tapos na ang lahat, siya, ang hanging demonyo, ay hindi mangangarap na makipaglaban sa cultivator na ito na nakita niyang nakakatakot para kay Yao Zizo, na nawalan ng halaga. Kung ang taong gustong patayin ni Yao Zizo ay napakahina, maaari siyang tumulong, ngunit ang taong nauna sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng labis na pangamba. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay mas mababa kaysa sa taong nauna sa kanya, kaya hindi siya maaaring makipagsapalaran. Ito ang isa sa mga paghihigpit sa loob ng Celestial Emperor Cave. Kung ma-trigger ang lahat ng mga paghihigpit, hindi ito makakabuti para sa iyo o sa akin. Dahil walang away sa pagitan natin, aalis na ako. Pagkatapos magsalita ng hanging demonyo, nagpatuloy siya sa pag-address. Kabanata 1034. Ang pagkumpleto ng karma, 2. Dahan-daang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo habang nagmumuni-muni, at ang kanyang tingin ay nahulog sa uma-address na hanging demonyo. Sa panlabas, kamukha pa rin niya si Yao Zizo, ngunit naramdaman ni Wang Lin na ito ay isang ganap na kakaibang tao kahit na iyon pa rin ang kaluluwa ni Yao Zizo. Ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Wang Lin at humakbang siya pasulong. Sa sandaling sumulong siya, ang mga pupil ng hanging demonyo ay biglang lumiit at mabilis itong umatras ng walang pag-aalinlangan. Siya ang demonyong hangin, kaya hindi karaniwan ang kanyang bilis. Bagamat isa lamang siyang demonic cultivator, ang bilis niya ay hindi maisip. Sa isang hakbang lang, nawala na siya ng walang bakas. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang sinaunang pagan ng Diyos ay lumitaw sa kanyang harapan at tumuro siya sa harap. Sa isang pag-iisip, isang maliit na liwanag ang lumitaw sa malayo. Ang liwanag ay nasa paligid ng tumatakas na demonyong hangin. Napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata nang pinalibutan siya ng liwanag at isang puwersa ang humila sa kanya patungo kay Wang Lin. Hindi huminto ang katawan ni Wang Lin. Sumabay siya sa agos at idiniin ang daliri sa pagitan ng mga kilay ng hanging demonyo nang dumaan ito. Nagkaroon ng kalabog at napabalikwas ang katawan ng demonyong hangin at umubo ito ng dugo. Nagpakita ang kanyang mga mata ng malamig na tingin. Alam ko na para maging kumpleto ang aking karma domain, hindi ko lang dapat i-clear ang lahat ng aking karma, ngunit kailangan ko itong isama sa aking sarili. Tila kinakausap ni Wang Lin ang kanyang sarili habang sinisingil niya ang Wind Demon. Ang hanging demonyo ay nagpakawalan ng dagandong at nakabuo ng selyo habang siya ay umatras. Ang makapal na demonyong enerhiya ay biglang kumalat at ang karagatan na natunaw ay nagyelo muli. Habang ang hanging demonyo ay kumakawi ang dagat sa ibaba ay dumagundong habang ang hindi mabilang na mga tipak ng yelo ay lumipad kay Wang Lin.
Munting cultivador, ang demonyong ito ay orihinal na ayaw kang patayin, ngunit hindi mo alam ang iyong lugar. Umalangaw-ngaw ang boses ng demonyong hangin, pagkatapos ay biglang sumara ang mga tipak ng yelo kay Wang Lin. Mula sa malayo, ang buong mundo ay napapaligiran ng mga tipak ng yelo na bumaril kay Wang Lin. Parang gusto nilang durugan ng buo si Wang Lin. Sa sandaling sumara ang mga tipak ng yelo, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at marahang kumaway. Isang dagat ng apoy ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Noong una ay hindi ito malakas, ngunit hindi nagtagal ay sumabog ito at kumalat sa lahat ng direksyon kung saan si Wang Lin ang sentro. Sa isang iglap, namula ang buong langit dahil sa dagat ng apoy. Ang mga ice shards na mabilis na nagsasara ay agad na natunaw sa tubig at pagkatapos ay naging puting gas na tumaas sa hangin. Sa isang iglap, kasama ang dagat ng apoy, ang langit ay napuno din ng puting gas. Nanliit ang mga pupil ng hanging demonyo at sumipsap siya ng malamig na hangin. Itinuring na niyang napakalakas ni Wang Lin, ngunit tila mali pa rin siya. Ang taong ito ay hindi lamang nakakatakot, siya ay isang ganap na bangungot. Kahit na sa panahon ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan, hindi siya nang ahas na sabihin na maaari niyang angkinin ng tagumpay, lalo na ngayon noong siya ay nasa huling yugto pa lamang ng Nirvana Scryer. Ang bagay kay Yao Zizo ay ang hadlang para makumplito ang aking karma domain. Makalipas ang daan-daang taon, hindi ko namamalayang nalubog ako at naging bahagi ng karma. Sa pamamagitan lamang ng lubusang pagsasanib ng aking sarili ay tunay kong mauunawaan ang karma. Tulad ng kailangan kong pumasok sa impyerno upang maunawaan ang mga hangarin nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging mas malinaw, at siya ay sumulong. Napapaligiran siya ng dagat ng apoy, at ang napakainit na apoy ay umanib sa hanging demonyo. Nanginig ang puso ng demonyong hangin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang walang pag-aalinlangan na itinuro nito ang langit at sumigaw, batas ng hangin. Pagkatapos niyang magsalita, isang demonyong hangin ang nagngangalit sa loob ng mundo at umikot sa hanging demonyo. Pagkatapos ay nabasag ito sa mga basag na piraso ng hangin na sumugod kay Wang Lin ng isang punto mula sa hanging demonyo. Sa sandaling ito ang mundo ay nagbago ng kulay at natatakpan ng demonyong hangin. Maging ang karagatan ay umugang ng malakas. Lumitaw ang mga bitik sa langit na parang guguho. Nang hamamplas ang malademonyong hangin na parang talam, pati ang apoy ay lumabo na parang papatayin. Gayunpaman, hindi nagawang mapa-atras ng hangin ito ng kalahating hakbang si Wang Lin. Nagpatuloy siya sa pagsulong at hinayaan ang hangin na tumama sa kanyang katawan. Ngayong nakalubog na ako sa karma na ito, kailangan kong kumawala dito. Doon lamang matatapos ang aking karma domain at magkakaroon ng breakthrough ang aking Dao Heart. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay nag-form ng kamao at walang awa siyang naglabas ng isang suntok saglit na sinabi niyang breakthrough. Nagkaroon ng nanginginig sa langit na dagandong, at nang ihagis ni Wang Lin ang kanyang suntok, lumitaw ang anino ng isang sinaunang Diyos. Ang ulo nito ay nasa langit at ang mga paa nito ay nakatayo sa karagatan. Ang sinaunang Diyos na anino ay naghagis din ng suntok kasama si Wang Lin. Sinaunang Diyos. Napabuntong hininga ang demonyong hangin. Naisip niya na pamilyar ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Wang Lin. Gayunpaman, ang paglipas ng panahon ay nakalimutan niya ang maraming bagay, at ang anino ay nagpaalala sa kanya ng maraming nakakatakot na alaala. Isa ka talagang sinaunang Diyos. Namamanhid ang anit ng demonyong hangin. Agad siyang napaatras at muntik ng maging hangin ng mabilis na tumakas. Lahat ng ginawa ko noon ay hindi mali bago ang karma domain. Ang dahilan kung bakit hindi kumpleto ang domain ng karma ko ay dahil pagkatapos ng mahigit 1,000 taon ng pagpatay, may lumitaw na depekto sa bahagi ng Dao ko, tulad ng isang panloob na demonyo. Ang kamao ni Wang Lin ay biglang bumangga sa walang katapusang demonyong hangin na iyon. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound at ang demonyong hangin ay nahati at pinilit na kumalat. Tinitigan ni Wang Lin ang hanging demonyo na nawala na sa malayo, ngunit hindi siya nagpanik. Hinampis niya ang bag niyang hawak at inilabas ang wither tattoo. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang sarili. Sa sandaling mailagay sa kanya ang wither tattoo, isang itim na hangin ang bumalat kay Wang Lin at isang higanting buhawi ang lumitaw sa mundong ito. Sa sandaling lumitaw ang buhawi, isang malaking whirlpool ang nabuo sa karagatan sa ibaba ng kanyang mga paa. Isang nanginginig na dagandong sa langit na tila kayang tumagos sa mundo ay nagmula sa buhawi na kinaroroonan ni Wang Lin. Pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na ibon sa loob ng itim na hangin. Biglang bumukas ang mga pakpak ng ibon. Ilang dosenang talampakan lamang ang taas ng katawan nito, ngunit bigla itong lumaki ng husto nang ibuka ang mga pakpak. Daan-daang libong talampakan na ngayon ang lapad. Ang malaking katawan nito ay kayang takpan ng langit. Habang umaalingaw-ngaw ang dagandong na maaaring makapunit sa mundo, isang hakbang lang si Wang Lin, at naramdaman niya ang paghampas ng hangin sa kanya na parang tumatakbo siya sa mga pader. Ang mga parang pader na mga hadlang na ito ay bumagsak lahat sa harap ng sinaunang Diyos na katawan ni Wang Lin. Imposibleng ilarawan ang spell ng hakbang na iyon.
Tila siya ay nahiwalay sa mundo at sumulong sa bilis na katulad ng spatial bending. Ginamit ng hanging demonyo ang lahat ng kanyang cultivation para makatakas na parang baliw. Upang maiwasang gamitin ni Wang Lin ang kakaibang kapangyarihang iyon para mabilis na makahabol, wala siyang pakialam na maubos ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan, kaya kumalat ang malaking dami ng demonyong enerhiya sa paligid niya bilang proteksyon. Ang lakas ng demonyo ay nagdulot ng isang malaking sinaunang anino ng demonyo na lumitaw sa kanyang likuran. Malaki ang tiwala ng hanging demonyo sa kanyang bilis. Nang akala niya ay nakatakas na siya, bigla siyang nakarinig ng dumadagindong na dagindong mula sa kanyang likuran. Sa sandaling lumingon siya, nawala ang kanyang talino. Palapit na si Wang Lin sa hindi maisip na bilis. Kasama ni Wang Lin, sumunod ang whirlpool na nabuo noon. Gumalaw ito sa isang nakakabigla na bilis at lumikha ng isang dagindong na nakakabasag ng lupa. Parang ginugulo ang buong karagatan. Ang karmic effect ay nasa loob ng aking daw na puso. Ang paraan para maalis ito ay ang tunay na resolbahin ng karma sa pagitan natin. Anong karma? Hindi maintindihan ng demonyong ito ang isang salita. Dahil hindi mo ako pakakawalan, isa sa panganib ng demonyong ito ang lahat para patayin ka. Hindi na tumakas ang demonyong hangin. Ang bilis niyang lubos na nagtitiwala ay isang biro bago si Wang Lin, kaya paano siya makakatakas? Nilamon niya ang walang katapusang puot na anyo ni Yao Zizo na hindi mabubura, at lahat ng iyon ay sumabog sa pagtugis ni Wang Lin. Dahil sa puot ay lalong naging mabangis ang mga galos sa mukha ng demonyong hangin. Ang mga peklat ay bumuo ng isang forma sayon at naglabas ng isang flash ng berdeng ilaw. Sinaunang demonyong kayamanan, Soul Sealing Flag. Sigaw ng hanging demonyo habang ibinuko niya ang kanyang mga braso. Malaking halaga ng demonyong enerhiya ang lumitaw at natipon sa kanyang mga kamay. Ang walang katapusang demonyong enerhiya ay lumitaw at ang buong mundo ay napalibutan ng malamig na aura. Ang buong mundo ay nagpakita ng mga senyales ng pagyayelo, at isang umaalulong na hangin ang nagsimulang umihip. May mga kumikislap ng berdeng kidlat sa loob ng lumalapat na enerhiyang demonyo sa itaas ng hanging demonyo. Pagkatapos ay dahan-dahang lumipad palabas ang tatlong maliliit at berdeng bandila. Sa sandaling lumitaw ang tatlong maliliit na berdeng bandila, nagbago ang kulay ng langit. Ang karagatan sa ibaba ay tila nahati sa isang mahiwagang puwersa. Ang tubig ay pinigas sa mga gilid sa isang malakas na dagandong. Hindi mabilang na mga anino ang lumitaw sa itaas ng mga berdeng bandila. Kabilang sa kanila ang hindi inaasahang isang sinaunang Diyos at dalawang sinaunang demonyong may solong sungay. Ang mas nakakatakot ay pagkatapos na lumitaw ang tatlong watawat, hindi lamang ang dagat ay nagbago, maging ang mundo ay naging hindi matatag. Habang nahati ang karagatan, na-activate nito ang lahat ng mga paghihigpit dito. Ang pag-activate ng mga paghihigpit ay nagdulot ng malaking pagbabago sa loob ng karagatan. Ang lahat ng tubig ay nagsimulang kumulo, at sa isang kisap mata, hindi mabilang na malalalim na bangin na walang tubig ang lumitaw. Ang intersection ng mga gullies na ito ay lalong naging marahas sa mga alon. Ang talagang nakakagulat ay kung ang isang tao ay tumingin mula sa itaas, habang ang walang katapusang dagat ay lumalamig, ito ay kumukuha ng isang humanoid na anyo. Kabanata 1035. Mga henerasyon. Ang humanoid na nakondensed mula sa tubig ay tila natutulog, ngunit ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paggising. Mabangis ang ekspresyon ng hanging demonyo, at hindi niya pinansin ang mga pagbabagong nangyayari sa karagatan. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng isang selyo at siya ay umawit ng isang kakaibang tunog. Ito ang wika ng sinaunang orden. Nang ang tunog na ito ay nagmula sa bibig ng isang sinaunang Diyos, ito ay naglalaman ng kamahalan at pakiramdam ng edad. Nanggaling ito sa hanging demonyo, bagamat naglalaman ito ng katandaan, ito ay mas matalas at nakakatakot. Ang hanging demonyo ay tumuro pasulong at ang tatlong maliliit na bandila ay nagsimulang umikot sa paligid niya. Ang siksik at berdeng gas ay nagmula sa mga watawat at pagkatapos ay isang malaking multo ang lumitaw. Ang multo na ito ay 10,000 talampakan ng taas. Mukha itong hindi napigilan, at parang hindi kayang tanggapin ng mundo ang pagkakaroon nito. May 6 na bituin na umiikot sa pagitan ng mga kilay nitong higanting multo. Habang gumagalaw ang berdeng gas, 2 mabangis na figure ang lumitaw sa tabi ng sinaunang demonyo. Sila ay 1,000 talampakan lamang ang taas, ngunit sa sandaling lumitaw sila, isang napakalaking demonyong enerhiya ang sumabog na parang gusto nilang kumawala sa mga tanikala ng berdeng gas. Mayroong 6 na bituin na umiikot sa kanang mata ng bawat sinaunang demonyo. Sa sandaling makita ni Wang Lin ang tatlong anino na ito, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit. Ang hanging demonyo ay tumayo sa harap ng tatlong multo. Ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo habang nakatitig kay Wang Lin at sumigaw, "Wala akong pakialam kung isa kang sinaunang Diyos. Magiging isa ka sa mga pangunahing watawat ng banal na kayamanan ng aking sinaunang angkan ng demonyo." Isang kislap ng pagpatay ang lumitaw sa mga mata ng demonyong hangin at ang kanyang kanang kamay ay nakaturo pasulong.
Gumalaw ang tatlong multo sa likod niya. Ang anim na star na sinaunang Diyos ay humakbang pasulong at binato ng suntok si Wang Lin. Ang dalawang sinaunang demonyong multo ay sinisingil kay Wang Lin ng isang uhaw sa dugo na aura mula sa mga gilid na parang gusto nilang lamunin si Wang Lin. Kahit na si Beilu ay hindi isang maharlikang sinaunang demonyo, ang kanyang katayuan ay hindi normal sa mga sinaunang angkan ng demonyo. Ang Soul Silang Flag na ito ay regalo sa kanya ng isang maharlikang sinaunang demonyo. Bagamat hindi ito kasing lakas ng isang maharlikang kayamanan, mayroon pa rin itong malaking kapangyarihan. Bago nahahati si Beilu, mayroon siyang Soul Silang Flag. Sa sandaling ipinatawag niya ito, lahat ng 49 na maliliit na bandila ay lilipad. Hindi lahat ng natatakan sa loob ay pinatay niya. Sila ay tinatakan doon ng mga henerasyon ng mga tao na mga amo nito bago siya. Si Beilu lamang ang may-ari ng ikapitong henerasyon. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang unang may-ari ay napakalakas at sapat na malakas upang direktang harapin ang mga susunod na henerasyong sinaunang Diyos. Siya ay isang napakabihirang ika-4 na henerasyon ng sinaunang demonyo. Ang sinaunang Orden ay isang angkan na lumaban sa langit at pagkatapos ay nahati sa tatlong magkakaibang angkan. Ang unang henerasyon ng mga sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang Diablo ay naglalaman ng malaking halaga ng linya ng dugo at mana ng sinaunang Orden. Kasunod nila ay ang ikalawang henerasyon ng mga sinaunang Diyos, sinaunang mga demonyo, at mga sinaunang demonyo. Kahit na sila ay mas mahina kaysa sa kanilang mga unang henerasyon na katapat, mayroon pa rin silang maraming bloodline ng sinaunang Orden. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang linya ng dugo at mana ng sinaunang Orden ay naging mas kakaunti sa tatlong angkan, at sa huli ay may bakas lamang. Ang tinaguriang Royal Clan ay ang grupong may pinakamaraming Ancient Order bloodline na natitira. Sila rin ang mga direktang inapo ng unang henerasyon ng tatlong angkan. Si Beilu ay isang ika-79 na henerasyon ng sinaunang demonyo, ngunit ang kanyang kayamanan ay may mahabang kasaysayan at sikat na sikat. Gayunpaman, ang hanging demonyo ay nagbigay ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang sinaunang demonyo, kaya ang kanyang sinaunang demonyong katawan ay nawala at sa makatuwid ay hindi na niya magagamit ang tunay na kayamanan. Sa sandaling ito, nabuo ang tatlong watawat sa pamamagitan ng pagkondense ng kanyang demonyong enerhiya sa mga multo. Katulad ng kung paano ipinatawag ni Wang Lin ang God-slaying spear. Itinuro ng hanging demonyo ang pasulong at ang sinaunang Diyos at sinaunang mga demonyo mula sa watawat ay sumugod kay Wang Lin. Agad na nakita ni Wang Lin ang tatlong bandila. Inabot ng kanyang kanang kamay ang kawalan at lumitaw ang isang bitik kasabay ng isang dumadagandong na boom. Parang isang malaking kanal ang lumitaw sa langit. Kidlat na naka-arco sa gilid ng kanal at maririnig ang mga dumadagandong na dagandong. Kasabay ng paghawak ng kanang kamay ni Wang Lin sa kawalan, isang nanginginig na presyon ang lumabas mula sa kanal. Napakalakas ng pressure na ito, at agad itong naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng hanging demonyo. Ang dumadagandong na dagandong ay umalingaw sa buong mundo nang ang isang sinag ng itim na liwanag ay lumipad sa kamay ni Wang Lin. Ito ay ang God-slaying spear. Maharlikang sinaunang Diyos banal na kayamanan. Ang hanging demonyo ay may mga alaala nito. Nang makita niya ang God-slaying spear, lumiit ang kanyang mga pupil at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ikaw ay isang royal bloodline na sinaunang Diyos. Hinawakan ng kanang kamay ni Wang Lin ang God-slaying spear at iwinagayway ito pasulong. Nanginginig ang katawan ng 6 na star na sinaunang Diyos habang nakatitig sa God-slaying spear, at biglang nagliwanag ang malamlam niyang tingin. Isa lamang siyang ordinaryong 6 na star na sinaunang Diyos, kaya sa mga henerasyon, mas mababa pa siya kay Beilu. Ngayong nakita na niya ang banal na kayamanan ng kanyang angkan, nanginginig at tumigil ang kanyang katawan. Kung talagang nandito ang Soul Silang Flag, hindi niya gagawin ito, ngunit ang ipinatawag ng demonyong hangin ay isang multo lamang. Ito ay mas mahina kaysa sa tunay na bagay, at maging ang mga kaluluwang nakatatak sa loob nito ay nanghina ng husto. Lihim na nagreklamo ang demonyong hangin at kinasusuklaman si Yao Zishu dahil sa pag-udyok sa isang nakakatakot na pag-iral. Kung alam niyang na-provoke niya ang isang tulad ni Wang Lin, hindi na sana siya makikipag-fuse kay Yao Zizo. Damn it! Sa mga alaala ni Yao Zizo, mahina siya kaya maaari siyang patayin sa isang pitik ng daliri ko. Paano siya naging isang sinaunang Diyos at kahit isang royal bloodline na sinaunang Diyos? Alam ng hanging demonyo sa kanyang puso na ang royal bloodline ay napakabihirang hanggang sa punto ng pagkalipol sa tatlong angkan, kaya napakahirap na makahanap ng isa. Nakilala lamang ni Beilu ang isang royal bloodline na sinaunang demonyo kung nagkataon lang. Sa totoo lang, sa lakas ng hanging demonyo, hanggat hindi niya nakatagpo si Wang Lin, magagawa niya ang gusto niya salamat sa kanyang iba't ibang spell at walang kapores na bilis, kahit na dumating ang mga tulad ng situnan. Gayunpaman, kapag kaharap si Wang Lin, lahat ng kanyang pamamaraan ay pinigilan. Ang kanyang bilis ay hindi sapat na mabilis, ang kanyang mga spell ay hindi sapat na malakas, at maging ang kanyang mga kayamanan ay hindi kapaki-pakinabang.
Bagamat ang dalawa ay multo lamang, hindi niya kayang talunin ang mga maharlikang kayamanan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, habang ang God-slaying spear ni Wang Lin ay sumulong, ang mundo ay nagbago ng kulay na parang nanginginig ang lahat. Ang God-slaying spear ay dumiretso patungo sa dalawang nanginginig na sinaunang demonyo. Ang dalawang sinaunang demonyong ito ay mga multo lamang na walang anumang kapangyarihan ng tunay na soul silang flag. Kung nakatagpo sila ng mga ordinaryong cultivator, maaari silang makipaglaban, ngunit hindi sila kwalipikadong harapin ang God-slaying spear ni Wang Lin. Nang sumipol ang God-slaying spear, ito ay mabilis na lampas sa imahinasyon. Isa sa katawan ng mga sinaunang demonyo ang tinusok ng sibat. Ito ay naging walang katapusang demonyong enerhiya na tila natangay ng sibat. Sa isang kisap mata, nawala ang katawan ng sinaunang demonyo. Lumiit ang mga pupil ng hanging demonyo. Sa sandali ng buhay at kamatayan, siya ay dumura ng dugo ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay mabilis na gumawa ng kakaibang marka ang kanyang kanang kamay at itinuro niya ang pasulong at sumigaw, pagwasak ng bandila. Ang mga berdeng watawat na bumubuo sa tatlong multo ay mabilis na umikot at pagkatapos ay gumuho sa ilalim ng utos ng hanging demonyo. Ang malakas na impact ay naging berdeng dragon na sumugod sa God-slaying spear. Nang bumagsak ang maliliit na watawat, gumuho ang natitirang sinaunang Diyos at sinaunang demonyo. Pinasok nila ang berdeng dragon at ginawa itong mas malakas. Ang God-slaying spear at ang berdeng dragon ay nagbanggaan sa napakabilis na bilis. Sa sandaling mahawakan nila, lumitaw ang isang globo na 1,000 talampakan ang lapad sa pagitan ng dalawang kayamanan. Ang globo na ito ay naglalaman ng itim at berdeng gas na patuloy na lumalaban sa isa't isa. Ang globo ay kumikislap din sa mga gilid nito, at ang mga popong sound ay patuloy na lumalabas mula sa loob nito. Isang nakakatakot na mapangwasak na presyon ang pumaligid sa lugar sa isang iglap. Ito ay isang labanan sa pagitan ng kayamanan ng sinaunang Diyos at mga sinaunang angkan ng demonyo. Ang isa ay ang maharlikang God-slaying spear at ang isa ay isa sa 4 na unang henerasyong sinaunang kayamanan ng demonyo. Pareho lang silang ilusyon, pero napakalakas nila. Ang itim na gas sa loob ng orb ay napuno ng agrans, na parang lahat ng bagay bago ito ay kailangang sirain. Ang berdeng gas ay nagpupumiglas na parang baliw, ngunit hindi ito nakatakas sa kapalaran na napilitang umatras. Nang umatras ang berdeng gas, naging itim ang buong bola. Sa sandaling ito, nahati ang globo. May isang tunog na nanginginig sa langit na umalingaw sa mundo. Ang dumadagindong na dagindong ay maaaring magpagulo sa mga ulap at mapunit ang kalangitan. Habang umaalingaw ang tunog, muli itong nagdulot ng mga alon sa karagatan. Sa ilalim ng epekto ng pagbagsak, ang berdeng dragon ay bumagsak at nawala. Ang God-slaying spear ay tumusok at sumugod sa hanging demonyo. Umubo ng dugo ang demonyong hangin. Ang kanyang kayamanan ay nawasak, at kahit na ito ay isang ilusyon lamang, ito ay nakaugnay pa rin sa kanyang demonyong enerhiya. Malubhang nasugatan, nakita niyang papalapit ang God-slaying spear. Namutla ang mukha niya at mabilis siyang umatras. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin at mabilis siyang humabol. Ang demonyong hangin ay nagalit ng husto at nagmura, hindi ako nasangkot sa usapin mo at ni Yao Zizo. Patuloy mong inaangkin ang karma nito, karma. Isa akong hanging demonyo, hindi karma. Orihinal kang wala sa karma na ito, ngunit sa pilitin kang sumali. Kung pipiliin mong isuko ang katawan ni Yao Zizo, maaari kitang palayain. Bullshit, isa lang akong alaala. Paano ako aalis? Ang hanging demonyo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa loob-loob niya ay pinagsisihan niya ang pagsasama kay Yao Zizo. Bagamat hindi naiintindihan ng demonyong hangin ang karma, may malabo siyang pakiramdam na pumasok siya sa sitwasyong hindi niya matakasin. Pumikit ang God-slaying spear at hahabol na sana sa hanging demonyo nang lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at gumalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos sa isang higanteng kamay na gawa sa tubig ang lumabas sa karagatan at dumaan sa kinaroroonan ni Wang Lin, at hinawakan nito ang God-slaying spear. Walang awang pinisil ng kamay ang God-slaying spear, na naging sanhi ng pagsibat ng sibat ng malakas na itim na liwanag. Kabanata 1036. Ang pangalan mo ay Yao Zizo. Ang paghihigpit sa bulaklak sa Celestial Emperor Cave ay ganap na naisaaktibo ng labanan sa pagitan ni Wang Lin at ng hanging demonyo. Hinawakan ng malaking kamay ang God-slaying spear at agad na sinubukang hilahin ito pababa. May isang flash ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at sumigaw siya, "I collapse." Pagkatapos niyang magsalita, tumindi ang itim na liwanag mula sa God-slaying spear hanggang sa naging parang itim na araw. Maging ang brasong na buo ng karagatan ay nagmukhang itim mula sa liwanag. Sa sandaling umabot sa limitasyon ng itim na liwanag na ito, isang malakas na putok ang umalingaw sa buong mundo at isang mapangwasak na puwersang mapangwasak ang dumaan. Ang brasong gawa sa tubig dagat ay bumagsak at maging ang tubig dagat mismo ay naglaho. Gayunpaman, hindi lamang ang ekspresyon ni Wang Lin ay hindi nakaka-relax ngunit naging mas seryoso.
Maging ang ekspresyon ng hanging demonyo ay nagbago habang nakatitig sa karagatan. Dagandong. Isang mahinang dagandong ang nagmula sa karagatan. Ang dagandong na ito ay nanginginig sa langit at naging sound wave na umalingaw sa buong mundo. Hindi maitakpan ng dumadagandong na dagandong ang dagandong na ito. Kasabay nito, ang karagatan ay umikot ng marahas at nagsimulang tumaas. Nanliit ang mga mag-aaral ni Wang Lin at napabuntong hininga ang eksenang nasa harapan niya. Hindi ito tubig na tumataas sa hangin, ngunit ang humanoid figure na nabuo ng karagatan na nakaupo. Ito ay isang higanti na ang laki ay imposibleng matansya. Nakaupo pa lang ay parang tatagos na sa langit. Ang malaking katawan nito ay binubuo ng tubig, at nang ito ay maupo, ang malalim na sibed ay nahayag. Ang karagatan ay wala na doon. Tanging ang higanting ito na gawa sa tubig dagat ang natira. Isang higanting dagat. Imposibleng malinaw na makita ang hitsura nito na may gusot na mga tampok ng mukha, ngunit ang malalaking tainga nito ay hindi nagmukhang isang cultivator. Malamig nitong tinitigan ng maliit na Wang Lin at hanging demonyo sa kalangitan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong itinaas ang kamay, na nagdulot ng napakalaking alon, at umabot kay Wang Lin. Bago pa man ito sumara, isang malakas na dagandong ang sumugod sa kanya na parang bugzo ng hangin. Agad na umatras si Wang Lin at iniwasan ang paparating na palad. Isang paghihigpit lamang na nabuo ng hamog. I don't consider you worth of my attention. Dalawang bola ng apoy ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin at ang vermilion bird tattoo sa kanyang katawan ay kumikinang na pula. Sa sandaling dumaan ang kamay ng higanti, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga braso at isang dagat ng apoy ang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang dagat ng apoy, nagsimula itong walisin ang lugar habang ang pinagmulan ng enerhiya ni Wang Lin ay lumundag. Sa isang kisap mata, napuno nito ang kalangitan at nagdulot ng malakas na dagandong. Ang eksenang ito ay lubhang nakakabigla. Ang langit ay natatakpan ng dagat ng apoy, at sa ibaba nito ay isang higanting gawa sa tubig dagat. Sa sandaling isara ang braso ng higanti, nagpakawala si Wang Lin ng dagandong sa loob ng dagat ng apoy. Ang kalooban ni Wang Lin ay napasok sa apoy at ang buong dagat ng apoy ay bumaba mula sa langit patungo sa higanti. Ang dagat ng apoy ay nahulog na parang ulan ng apoy sa higanting dagat. Ang mga apoy ay naglabas ng mataas na init bago pa man sila sumara sa higanti. Nakita ito ng hanging demonyo mula sa malayo at napabuntong hininga. Lalo niyang kinatatakutan si Wang Lin ngayon. Sa halos isang iglap, ang dagat ng apoy ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon sa paligid ng higanting dagat. Ang malalaking halaga ng singaw ng tubig ay kumakalat bilang puting ambon na hubisingsing. Ang higanting dagat ay umuungal muli. Sa pag-ungol nito, parang kumukulo ang lahat ng tubig sa loob ng katawan nito, at bigla itong nagkalat sa lahat ng direksyon. Parang gustong lamunin ng dagat ang langit. Mula sa malayo, hindi mo masasabing nag-aaway si Wang Lin, dahil parang naglalaban ng langit at karagatan. Ang dagat ay marilag at direktang sumisingil sa dagat ng apoy sa kalangitan. Sa isang iglap, isang napakalaking alon na parang pader na nakakonekta sa langit ang tumawid. Nakabuo ito ng singsing at nagsimulang kumontra patungo sa gitna na parang baliw. Nakakalangit ang ugong. Sa pagsara ng seawall, lahat ng apoy ay agad na naapula. Ang pader ay lumiit hanggang sa ito ay 1,000 talampakan lamang mula kay Wang Lin, at lahat ng apoy na nahawakan nito ay gumuho. Sa pagkontra nito, lumitaw ang isang higanting mukha sa loob ng dingding nung ito ay 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Ito ang mukha ng higanting dagat. Sa sandaling lumitaw ito, nagpakawala ito ng dagandong at ibinuka ang kanyang bibig. Pagkatapos ay sinisingil nito si Wang Lin upang lumunin siya. Ang apoy sa mga mata ni Wang Lin ay nag-alab ng maliwanag at ang vermilion bird tattoo ay lumiwanag sa kanyang damit. Sa isang pag-iisip, isang sigaw ng vermilion bird ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Ang sigaw ng vermilion bird na ito ay malakas at marilag. Sa sandaling ito, nagsimulang masunog ang buong katawan ni Wang Lin at ang pulang vermilion bird ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan at binuksan ang mga pakpak nito. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang hindi maipaliwanag na dagat ng apoy. Sa sandaling dumating ang bibig ng higanting dagat, isang bakas ng pagpatay na layunin ang sumilay sa mga mata ni Wang Lin, at mahina niyang sinabi, "Vermilion bird flame." Pagkatapos niyang bigkasan ng mga salitang iyon, ang vermilion bird sa itaas niya ay biglang pinalawak ang mga pakpak nito at ang walang katapusang apoy ay sumabog at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga apoy na ito ay walang hangganan, at habang kumalat ang mga ito, ang kahabag-habag na dagandong ay nagmula sa higanting dagat habang ito ay pinilit na umatras. Maging ang parang pader na alon na nasa loob ng 1,000 talampakan ng Wang Lin ay agad na nag-evaporate ng madikit ito sa apoy. Ang tubig ay naging ambon at napaatras. Ito ay umatras ng ilang beses ng mas mabilis kaysa noong ito ay nagsara. Gayunpaman, ang apoy ng vermilion bird ay humabaw ng malapit dito. Sa sandaling ito, ang pader ng tubig ay naglaho at bumalik sa higanting dagat. Gayunpaman, ang laki ng higanting dagat ay nagbago ng malaki.
Wala pang 10,000 talampakan ang taas nito ngayon, at hindi na ito nakaupo kundi nakatayo. Sa sandaling nagreporma ang higanting dagat, bumaba ang apoy ng Vermilion Bird at pinalibutan ang higanti. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at tumuro siya sa harap. Ang Vermilion Bird ay nagpakawalan ng isa pang sigaw. Ito ay naging bola ng apoy at parang bulalakaw patungo sa higanting dagat. Tumagos ito sa tubig dagat at pumasok sa loob ng higanting dagat. Ang mga kahabag-habag na dagindong ay patuloy na nagmumula sa higanting dagat. Napapaligiran na ito ng mga apoy, at nang sumingit ang Vermilion Bird, maging ang loob nito ay nasusunog. Habang nagninangas ang higanting dagat mula sa loob at labas, ikinumpas nito ang mga braso na parang nahihirapan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang tubig na nabuo sa katawan nito na maging gas na pumuno sa kalangitan. Nagpakita ito ng napakapait na ekspresyon ng hanging demonyo. Sa wakas ay napagtanto niya ang agwat sa pagitan nila ni Wang Lin, at tahimik siyang nagmuni-muni. Gayunpaman, may isang kislap ng kasamaan sa kanyang mga mata na puno ng pagkabigo. Habang ang higanting dagat ay nagpupumiglas ng walang kabuluhan at ang katawan nito ay patuloy na nagwawala sa ambon, ang katawan nito ay lumiliit ng lumiit. Nang malapit na itong tuluyang maglaho, ang higanting dagat ay nagpakawala ng dumadagindong na dagindong at ang buong katawan nito ay nagsimulang mag-ikli hanggang sa ito ay isang patak na lamang ng tubig. Pagkatapos ay bigla itong sumingit at dumiretso kay Wang Lin. Ang Vermilion Bird ay umiyak muli at humubol ng malapit sa patak ng tubig. Ang patak ng tubig ay napakabilis kaya agad itong sumara kay Wang Lin. Maliwanag na iyon na ang huling pakikibaka nito bago ang kamatayan. Ngunit si Wang Lin ay hindi nataranta, at ang isang kislap ng asul na liwanag ay nagmula sa kanyang kanang mata. Agad na bumungad sa kanya ang Azure Light Shield. Nagkaroon ng malakas na dagindong nang tumama ang malakas na impact sa Azure Light Shield. Napaatras ito ng ilang pulgada ng puwersa, ngunit hindi ito pumutok. Hinaranggan nito ang pag-atake ng patak ng tubig. Kasabay nito, ang Vermilion Bird ay pumikit at pinalibutan ang patak ng tubig na may hindi maisip na init. Ang patak ng tubig ay lumiit at lumiit bago ito tuluyang nawala pagkatapos ng isang huling dagindong. Umalingaw pa rin sa kalangitan ng dagindong ng higanting dagat. Gayunpaman, nang mawala ang huling patak ng tubig, dumagundong ang buong kalangitan na tila baguguho. Sa sandaling ito, ang langit ay tila napunit, at ang seabed ay nabasag na pulgada bawat pulgada. Ang pagbagsak na ito ay tumagal lamang ng ilang paghinga bago nabasag ang kalangitan. Nabasag din ang seabed at tumambad ang berde sa ilalim nito. Ang buong mundong ito ay isang patak lamang ng hamog sa dahon ng isang bulaklak. Naramdaman na lang ni Wang Lin na lumabo ang kanyang paningin, at nang muling lumitaw, siya ay nasa flower field kung saan siya nahulog noon. Sa sandaling gumuho ang mundo ng karagatan, ang hanging demonyo ay sumibol ng buong bilis. Ang kanyang layunin ay singilin sa isa pang paghihigpit upang makatakas. Gayunpaman, sa kanyang paggalaw, lumitaw ang figure ni Wang Lin. Sa takot, patres na ang hanging demonyo nang may malamig na boses ang pumasok sa kanyang tainga. Tumigil ka. Biglang huminto ang katawan ng hanging demonyo. Bagamat gumaling siya sa isang iglap, sapat na ito para kay Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang isang peklat sa mukha ng demonyong hangin. Sa isang sizzling sound, nawala ang peklat sa mukha ng demonyong hangin, na nagpakita ng puting balat sa ibaba nito. Yao Zizo, hindi kita papatayin. Ililigtas kita. Mawawala nito ang ating karma at hahayaan kang makilala ang iyong ama. After that, we will go our own ways at hindi na magkikita. Hindi huminto ang kanang kamay ni Wang Lin. Sa bawat pagdiin niya, mawawala ang isa sa mga peklat ng demonyong hangin. Napakabilis ng kanyang kamay, na nag-iiwan ng maraming after images. Bago tumigil sa paggana ang stop spell, isa pang stop spell ang ginamit. Pinuno ng takot ang mga mata ng demonyong hangin. Nahulaan na niya kung ano ang gagawin ni Wang Lin. Habang patuloy na gumagalaw ang kanang kamay ni Wang Lin, unti-unting nawala ang hindi mabilang na peklat sa hanging demonyo hanggang sa wala nang natira. Sa sandaling ito, bumalik ang hanging demonyo sa dati niyang magandang sarili. Ang kanyang malajay na puting balat ay tila mababasag sa isang hininga lamang. Ang malinaw na kristal na kulay ay naglabas ng isang espesyal na uri ng alindog. Sa isang iglap, naisip ni Wang Lin na makikita niya ang Yao Zizo mula noon. Sa wakas, itinuro ni Wang Lin ang lugar sa pagitan ng mga kilay ng hanging demonyo. Agad nang inig ang katawan ng hanging demonyo. Naalala niya kung paano ginamit ni Wang Lin ang kakaibang teleportation spell na iyon noong nagsimula ang labanan. Maaaring masugitan siya ng husto, ngunit sa halip ay pinili niyang ituro na lang sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling iyon ng krisis, hindi siya masyadong nag-isip. Gayunpaman, nang ituro muli ni Wang Lin ang pagitan ng kanyang mga kilay, tila may napagtanto ang hanging demonyo. Ang unang punto ay ang pagsamahin ng mga alaala mo at ni Yao Zizo at sa gayon ay lumikha ng isang pambungad.
Noon lang magkakaroon ng pagkakataon para sagipin, tila kinakausap ni Wang Lin ang kanyang sarili habang itinuturo niya ang hanging demonyo sa huling pagkakataon. Isang kakaibang liwanag ang nakita sa kanyang mga mata. Nang makita ng demonyong hangin ang titig na ito, isang ginawang bamalat sa kanyang puso. Kung talagang ginawa mo ang iyong ipinangako, tulungan si Yao Zizo na makaganti. Kung gayon ay naging bahagi ka ng karma kaysa sa isang panghihimasok. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ako nakialam. Gayunpaman, hindi mo ginawa iyon. Wala akong pakialam na niloko mo si Yao Zizo, ngunit sinira mo ang pagkakataong umunlad ang aking buhay at kamatayan na dumiin at karma dumiin. At saka, ang iyong mana ay alaala lamang, at ang tunay na ikaw ay patay na. Kahit na tinatawag mong demonyo ang iyong sarili, ikaw ay Yao Zizo lamang. Hindi ka pwedeng mamatay, dahil alaala ka lang. Lalong lumakas ang mahiwagang liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Ginamit ni Wang Lin ang pinakamalakas na spell na lumalamon na ipinasa mula sa Qing Shui. Ang kinain niya ay ang demonyong enerhiya sa loob ni Yao Zizo. Ang takot sa mga mata ng hanging demonyo ay umabot sa limitasyon nang lumitaw ang puwersa ng pagsipsip na ito. Pakiramdam niya lahat ng demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay sinipsip sa bibig ng cultivator na ito. Ang demonyong enerhiya ay lumabas sa hanging demonyo at sinipsip sa bibig ni Wang Lin. Sa wakas, maging ang mga alaalang nakaukit sa loob ng kaluluwa ni Yao Zizo ay nalanghap din ni Wang Lin. Hindi mo dapat iniwan ang iyong mga alaala sa loob ni Yao Zizo. Walang puot sa pagitan natin, kaya hahanap ako ng ibang sisidlan para sa iyo. Ang takot sa mga mata ni Yao Zizo ay nawala at ang kanyang katawan ay nanginig. Napuno ng kalituhan ang kanyang mga mata at siya ay nanghihina. Sa sandaling siya ay naging matino, agad siyang umatras ng ilang hakbang, at mas lumakas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ikaw ay... Tinitigan ni Yao Zizo si Wang Lin, ngunit ang kanyang isip ay ganap na blanko. Kahit anong pilit niya, wala siyang mahanap na alaala. Agad na bumalatay sa mukha niya ang takot na walang maalala. Walang magawa ang agos niya, at ang takot sa kanyang mukha ay malinaw na damapo sa mga mata ni Wang Lin. Ang pangalan mo ay Yao Zizo. At kaibigan mo ako. Yao Zizo. Mahinang ungol ni Yao Zizo, ngunit napuno pa rin ng kalituhan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, may bakas ng pag-iingat sa kanyang tingin kay Wang Lin. Napabuntong hininga si Wang Lin, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at lumabas ang isang sinag ng makamulto. Nagulat ito kay Yao Zizo, at muli siyang napasigaw at umatras. Ang kanyang tingin ay hindi na maingat ngunit puno ng takot. Matapos mawala ang lahat ng kanyang alaala, para siyang mortal na nakakita ng isang cultivator na gumamit ng mga spelling sa unang pagkakataon. Ang 18 Hell Celestial Silang Stamp ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, itinuro niya ang 14 na layer. Mayroon lamang isang kaluluwa sa loob ng 14 na layer. Ang kaluluwang ito ay napapalibutan ng ambon ng dugo at naglabas ng napakalaking sama ng loob. Ito ay Blood Ancestor. Kabanata 1037. Pagpupulong. Nang dama po ang daliri ni Wang Lin sa 18 Hell Celestial Silang Stamp, nagkaroon ng kislap ng pulang ilaw. Parang may kulay dugong liwanag ang pumuno sa kuweba at pinapula ang mga bulaklak. Habang lumiliwanag ang ilaw ng dugo, lumabas ang isang pulang ambon mula sa 14 na layer. Tinitigan ng Blood Ancestor si Wang Lin na may uhaw sa dugo na tingin mula sa loob ng pulang ambon. Gayunpaman, agad niyang napansin ang presensya ni Yao Zizo at tumingin sa paligid. Nagulat siya saglit tapos naging maamo ang ekspresyon niya. Mapatla ang mukha ni Yao Zizo habang tinitingnan ng lahat ng nasa harapan niya. Blood Ancestor, nangako ako sa iyo noon na hahayaan kitang makilala ang iyong anak. Ngayon natupad ko na ang pangako ko. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at nawala ang pulang ambon sa paligid ng Blood Ancestor. Pinalaya siya nito mula sa kontrol ni Wang Lin. Namula ang kaluluwa ng Blood Ancestor at unti-unting nagkatawang tao. Tinitigan niya ang kanyang anak na babae sa harap niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananibik. Tapos na ang usapin noon. Si Yao Zizo ay nagplano laban sa akin at nabuklod sa loob ng daan-daang taon. Gusto mo akong patayin at nauwi sa ganito. Ako rin ang dahilan sa bagay na ito dahil nawala ang alaala ni Yao Zizo na maging isang pipi para sa hanging demonyo upang makaganti. Ngayong nailigtas ko na siya, kalimutan na natin ang nakaraan. Simula ngayon, wala na kayong kinalaman sa akin. Cleared na ang karma natin. Kung patuloy mo akong guguluhin, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa inyong dalawa at hindi pagpayag sa alinman sa inyo na pumasok sa reincarnation cycle. Ang kalmadong boses ni Wang Lin ay naglalaman ng pahiwatig ng lamig. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at naglakad sa malayo. Blood Ancestor, hindi mo na kailangang bumalik sa 14th layer. Pinalaya kita na samahan ng iyong anak na babae. Ito ang Celestial Emperor Cave sa Demon Spirit Land.
Makakahanap kayong dalawa ng mapagtatagwan hanggang sa mabuksan ang buong kuweba. Bumagsak ang tingin ni Yao Zizo sa likod ni Wang Lin at napuno siya ng kalituhan. Wala siyang maisip pero ayaw din niyang isipin iyon. May boses sa kanyang isipan na nagsasabi sa kanya na ang kanyang nakaraan ay parang hangin. Wala na ito ngayon at dapat hayaan na lang niya ito. Masasabi ni Yao Zizo na boses niya iyon, na parabang iyon ang huling salitang binitawan niya sa sarili bago mawala ang kanyang mga alaala. Ang Blood Ancestor ay tumingin kay Wang Lin, na unti-unting lumayo, at nagpakita ng isang komplikadong ekspresyon. Pagkalabas ng selyo ay nagkamalay siya. Kahit na siya ay isang kaluluwa lamang, ang isang tao sa kanyang antas ng paglilinang ay maaaring makahanap ng isang paraan upang mabago ang kanyang katawan at magpatuloy sa paglinang. Nang pumasok sa kanyang mga mata ang paalis na figure ni Wang Lin, wala na ang puot na mayroon siya sa nakaraan. Naunawaan ng Blood Ancestor na kung gustong patayin sila ni Wang Lin, hindi ito mangangailangan ng anumang pagsisikap. Hindi sila pinatay ni Wang Lin at sa halip ay binigyan siya ng kalayaan at ang kanyang anak na babae ng bagong buhay. Matapos magpakawala ng isang buntong hininga, ang puot ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Bagaman siya ay naiwan na walang alaala, maaaring ito ay para sa pinakamahusay. Matapos maranasan ang lahat ng ito, nakaramdam ng pagtanda si Blood Ancestor. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagpayag sa kanyang anak na mamuhay ng mapayapa. Mas mabuting hayaan na lang ang lahat. Ang Blood Ancestor ay magiliw na tumingin kay Yao Zizo at mahinang sinabi, "Anak, sumama ka kay Itay." Bagamat nawala ang kanyang mga alaala, naramdaman niya ang pagtitiwala sa Blood Ancestor mula sa kanyang dugo. Unti-unting lumayo ang mag-ama. "Dad, totoo ba yung sinabi niya kanina? Hindi na mahalaga ang katotohanan at kasinungalingan. Hindi na tayo kailanman makikipag-ugnayan sa kanya. Hindi siya isang taong maaari nating pukawin." Habang nagsasalita si Blood Ancestor, tumingin siya sa malayo. Hindi na niya makita si Wang Lin. Hindi na siya junior na hindi ko na kailangan pang pansinin. Sa loob lamang ng ilang daang taon, lumaki na siya sa ganoong antas. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang dahan-dahan siyang sumulong. Ang kanyang pamamaraan sa pagharap sa karma tungkol kay Yao Zizo ay maaaring mukhang kakaiba sa pananaw ng ibang tao. Gayunpaman, hanggat naisip niya na kung paano ito dapat, kung gayon ito ay magiging. Dahan-daang naglakad si Wang Lin palayo. Isang malakas na aura ang nagsimulang magtipon sa kanyang katawan, at ito ay lumakas habang siya ay naglalakad. Sa huli, napakapangit ng aura na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging mas maliwanag sa ilalim ng napakalaking aura na ito. Matapos niyang harapin ang usapin kay Yao Zizo at tumakas mula sa karma na iyon, naging kumpleto ang kanyang pusong dao. Nararamdaman ni Wang Lin ang kanyang stagnant cultivation na nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng isang tagumpay. Si Yao Zizo at Blood Ancestor ay nawala sa isang paghihigpit upang hintayin ang araw na ganap na mabuksan ng kuweba. Pagtingin ko sa kuweba, wala nang ibang tao sa kuweba. Naroon pa rin ang pagkasira na dulot ng pagsabog ng Celestial Burial Pool. Hindi kalayuan ng malalim na hukay kung saan naroon ang Celestial Burial Pool. Ang mga hiwa ng malamig na enerhiya ay lumabas mula sa loob ng hukay. Pagkatapos tumingin sa paligid, tumingin sa harapan si Wang Lin. Ito ay ang panlabas na bahagi lamang ng Celestial Emperor Cave, at hindi man lang siya malapit sa panloob na bahagi. Mula rito, tanaw na niya ang napakaraming pavilion at gusali sa di kalayuan. Ang mga gusaling ito ay bumuo ng hindi regular na pattern. Sa dulo ng linya ng paningin ni Wang Lin, natatanaw niya ang isang palasyo sa kailaliman ng mga gusaling ito na nakapalibot sa isang tabing ng makapal at itim na fog. Halos hindi makita ang palasyo. Habang nagmumuni-muni, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at sinampal niya ang kanyang bag na hawak. Isang jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Isa itong celestial jade na nagbigay ng banayad na liwanag. Nakuha ito ni Wang Lin sa Demon Spirit Land. Sa loob nito ay ang stop spell at ang paraan para sa pagdadalisay ng mga celestial guard. Naalala ni Wang Lin na nang suriin niya ang jade, mayroon ding mapa sa loob. Gayunpaman, naramdaman ni Wang Lin na parang hindi pamilyar ang mapa na ito, kaya hindi niya ito gaanong pinansin. Sa pagtingin sa kuweba ngayon, malabo niyang naramdaman na pamilyar ito. Pagkatapos ay naalala niya ang mapa sa jade. Nang ilabas niya ang jade, pumasok ang kanyang banal na sentido sa loob nito, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang lugar na inilalarawan ng mapa ay itong Celestial Emperor Cave. Maingat na sinuri ni Wang Lin ang mapa at maingat na naalala ang lahat. Matapos magmuni-muni ng kaunti, hindi siya gumalaw ng walang ingat. Sa halip, umatras siya sa tabi ng hukay na iniwan ng Celestial Burial Pool at tumingin sa ibaba. Ang hukay ay ganap na madilim, at ang kanyang tingin ay hindi makabutas dito. Hindi masama ang lugar na ito. Humakbang si Wang Lin at pumasok sa hukay. Gayunpaman, hindi siya bumaba ng napakabilis. Bumaba lang siya ng ilang daang talampakan. Pagkatapos ay hinampis ni Wang Lin ang kanyang bag na hawak,
dahilan upang lumipad palabas ang isang dosenang malalaking espada at walisin ang mga gilid ng hukay. Lumipad kung saan-saan ang graba, at makalipas ang ilang sandali, nabuo ang isang kuweba. Pumasok si Wang Lin at umupo. Matapos huminga ng malalim, naglagay si Wang Lin ng maraming paghihigpit bago siya huminahon. Pagkatapos ay hinampis niya ang kanyang bag na hawak, dahilan upang lumipad ang isang sinag ng pilak na liwanag, at ito ay naging isang magandang babae. Tumingin ang babaeng ito kay Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Umupo siya sa tabi ng pasukan at binantayan si Wang Lin. Sinuri ni Wang Lin ang pilak na babaeng bangkay habang nakaupo siya roon. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa paligid niya matapos niyang masipsip ang laso ng bulaklak. Gayunpaman, hindi niya masabi kung ano yun. Inilatag niya ang kanyang divine sense at nalaman na nandoon pa rin ang orihinal na control seal sa loob ng kanyang katawan. Hindi naman ito nasira, at lahat ng iba pang nakatagong paghihigpit na inilagay niya ay naroon din. Saka lang siya nakahinga at pumikit para magtanim. Ngayon na ang aking paglilinang ay nagpapakita ng isang tanda ng isang tagumpay, kailangan kong kunin ang pagkakataong ito at umakyat. Saka lang ako magkakaroon ng mas magandang pagkakataon sa Celestial Emperor Cave na ito. Sa pagpikit niya ay biglang umikot sa buong katawan niya ang origin energy sa loob niya. May bakas ng nagniningas na init ang lumabas sa kanyang katawan, ngunit nanatili ito sa isang tiyak na distansya mula sa kanyang katawan at hindi kumalat. Ang kanyang domain ay gumawa ng isang tagumpay dahil sa usapin kay Yao Zizo. Ngayong nagsimula ng gamitin ni Wang Lin ang kanyang cultivation, na stagnant sa peak ng mid-stage ng Nirvana Scryer, ay nagsimulang lumuwag. Unti-unting lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi gumagalaw si Wang Lin, at ang pinagmulan ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay umikot ng mas mabilis. Sa huli, ang daloy ng kanyang pinagmulang enerhiya ay napakakinis, imposibleng sabihin kung saan ito nagsimula o nagtapos. Ang pilak na babaeng bangkay ay nagpoprotekta kay Wang Lin sa buong panahon. Madalas niyang tinitingnan si Wang Lin ng mahabang panahon, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga tingin. Gayunpaman, ang bakas ng pagkalito na ito ay agad na may tatago ng napakahusay. Sa ika-4 na araw, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Matapos mag-isip ng kaunti, naglabas siya ng ilang pinagmulang kaluluwa ng mga taong napatay niya. Pagkatapos ay nilamon niya sila ng walang pag-aalinlangan. Walang sapat na pinagmulang enerhiya dito, kaya ito ang tanging paraan upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Habang tumataas ang antas ng cultivation ni Wang Lin mula sa kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Scryer, isang nakakagulat na eksena ang naganap sa malayo mula sa Celestial Emperor Cave. Ang bawat cultivator ng Alliance na nakakita nito ay nabigla. May mga pulang apoy na nagmumula sa malayong abot tanaw. Para bang ang mga apoy ay darating upang sunugin ang lahat sa kawalan. Ang pulang apoy ay unti-unting sumara at naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ang liwanag ay lubhang malupit, at tila ang walang katapusang apoy ay magwawalis sa mga bituin. Gumalaw din sila sa hindi maisip na bilis. Isang napakalaking vermilion bird na may mga pakpak na daan-daang kilometro ang lapad ay lumilipad sa harap ng apoy. Ang vermilion bird na ito ay binubuo ng apoy, at ang hindi maisip na init nito ay mararamdaman mula sa malayo. Ang init mula sa vermilion bird na ito ay mabigla sa lahat ng mga cultivator. Saan man dumaan ang vermilion bird, ang mga mag-aaral ng lahat ng kalapit na cultivator ay lumiit at sila ay nagmadali upang maiwasan ito. Wala silang lakas ng loob na lumapit. Kahit sinong makapangyarihang cultivator na may anumang makamundong kaalaman ay biglang nakaramdam ng isang sinaunang pangalan na sumabog sa kanilang isipan nang makita nila ang Vermilion Bird. Vermilion Bird Divine Sect. Kabanata 1038. Tuktok ng Nirvana Scryer. Ang sinaunang Vermilion Bird Divine Sect ay tila naging mito. Ang 4 na salitang ito ay wala man lang sa isipan ng ilang cultivator. Ang 4 na Divine Sect ay nawala ng napakatagal. Ang kanilang dating kaluwalhatian ay naging alaala ng nakaraan, at maging yun ay unti-unting naglaho sa paglipas ng panahon. Ilang makapangyarihang cultivator pa rin ang nagpapanatili ng paggalang sa 4 Divine Sect sa kanilang mga alaala. Manganginig sila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso kapag narinig nila ang pangalang 4 na banal na sekta. Ang 4 na Divine Sect ay mas makapangyarihan at misteryoso kaysa sa kasalukuyang Cultivation Alliance. Kahit na ang Brilliant Void Realm ay kinatatakutan ng 4 Divine Sect. Dahil dito, nakipagtulungan sila sa Cultivation Alliance. Pagkatapos ng maraming pagsasabwatan, nagawa nilang dalhin ang 4 na Divine Sect sa pinakamahina nilang punto. Ang pinakamakapangyarihang Azure Dragon Divine Emperor ay nawala at ang balita ng pinakakinatatakutang Vermilion Bird Divine Emperor na papasok sa kanyang ikatlong Heaven's Light ay tumagas. Binuksan nito ang 4 na Divine Sect para sa isang hindi pa nagagawang krisis. Gayunpaman, ang 4 na Divine Sect ay sapat pa rin ang lakas upang labanan ng Alliance, at hindi sila natatakot sa Brilliant Void Realm.
Pagkatapos ng lahat, para sa iba't ibang mga kadahilanan, ang Brilliant Void Realm ay makakatulong lamang ng palihim. Kahit na lumabas sila, maaaring i-activate ng 4 Divine Sect ang 4 Divine Treasure at makipaglaban. Gayunpaman, sa pinakakritikal na sandali ng pakikipaglaban ng 4 na Divine Sect laban sa alyansa, naganap ang isang nakayayanig na pangyayari na kalaunan ay naging dahilan upang tuluyang bumagsak ang 4 Divine Sect. Ang Black Tortoise Divine Emperor, ang kanyang tatlong pangunahing disipulo, at ang karamihan sa kanyang sekta ay nagtaksil sa 4 Divine Sect. Hindi lamang ito, ngunit sa panahon ng pagtataksil, palihim niyang sinalakay ang Vermilion Bird Divine Emperor. Bagamat sa huli ay nabigo siya, naging sanhi siya ng ikatlong Heaven's Blight, na pinipigilan ng Vermilion Bird Divine Emperor na sumabog. Ang ganitong uri ng bagay ay ganap na hindi kapanipaniwala para sa 4 na banal na sekta, na umaasa sa mga pamana ng Bloodline. Ang pagkakanulo sa Black Tortoise Divine Emperor at karamihan sa kanyang sekta ay nagdulot ng hindi maisip na pagbabago sa digmaang ito. Sa orihinal, nang nawawala ang Azure Dragon Divine Emperor, ang sinaunang 4 Divine Treasures ay nawala ng malaking kapangyarihan. Ngayon na ang Black Tortoise Divine Emperor ay nagtaksil sa 4 Divine Sect, ang kapangyarihan ng 4 Divine Treasures ay mas hamina. Kahit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung bakit ang Black Tortoise Divine Emperor, na isa sa 4 na Divine Emperors, ay nagtaksil sa 4 Divine Sect. Ang buong bagay na ito ay isang hindi nalutas na misteryo. Ang pagtataksil ng Black Tortoise Divine Emperor ay nagpalakas sa Cultivational Alliance. Niyanig ng labanang iyon ang buong sistema ng bituin at nag-iwan ng mga dagwang bangkay sa lahat ng dako. Gayunpaman, minamaliit pa rin ng Cultivation Alliance ang 4 Divine Sect. Pagkatapos ng pagkakanulo, ang Vermilion Bird Divine Emperor ay nanggapanganib na mabaigo sa kanyang ikatlong Heaven's Blight at napuno ang mga bituin ng dagat ng apoy. Pagkatapos ay nahati siya sa 10 avatar at naglunsad ng isang nakatutuwang counter-attack. Ang labanang ito ay isang trahedya. Ang ilang mga cultivador na nakaligtas ay nanginginig sa tuwing naaalala nila ito. Sa huli, ang 4 na Divine Sect ay natalo. Sinira ng Brilliant Void Realm ang pangakong ginawa nila hindi mabilang na taon na ang nakakaraan na hindi makisali sa labanan at lantarang sumali sa laban. Ang orihinal na intensyon ay ganap na lipulin ng 4 na Divine Sect. Gayunpaman, kahit na sila ay minamaliit ang 4 na Divine Sect. Nawala ng 8 avatar ang Vermilion Bird Divine Emperor at ang kanyang orihinal na katawan ay halos gumuho, na nag-iwan lamang ng bakas ng kalooban. Ang Azure Dragon Divine Sect ay dumanas ng mabibigat na casualty. Isa o dalawa lang sa bawat 10 miyembro ang nakaligtas. Halos gumuho ang Black Tortoise Divine Sect. Pinatay ng White Tiger Divine Emperor ang marami sa unang grupo ng mga matatanda ng Alliance at maraming tao mula sa Brilliant Void Realm. Kahit na sa huli, nang siya ay namatay, ang kanyang katawan ay hindi bumagsak ngunit nakatayo doon, na humaharang sa hukbo ng Cultivations Alliance. Ang napakalaking layunin ng pagpatay na kanyang pinakawalan ay nagulat sa hindi mabilang na mga tao at nagawa ito kaya't wala sa kanila ang nang-ahas na sumulong. Dito natapos ang kaunos-lunos na digmaang ito, at masasabing lubhang nagdusa ang magkabilang panig. Ang 4 na Divine Sect ay natalo, ngunit ang lakas ng Cultivation Alliance ay nagdusa din ng husto. Maging ang Brilliant Void Realm ay kailangang ihinto ang kanilang mga plano na ganap na lipulin ng 4 Divine Sect. Hindi naman sa ayaw nila, ngunit kung magpapatuloy sila, kung gayon ang presyo para sa pagkapanalo ay hindi isang bagay na kakayanin ng Alliance o ng Brilliant Void Realm. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring bulong-bulungan na 4 Divine Treasures na maaaring hatiin ng langit. Kung talagang pinilit nila ang 4 na Divine Sect sa isang desperado na sitwasyon, madaling isakripisyo ng 4 Divine Sect ang buong sekta upang pabagsakin sila kasama nila. Mula noon, ang 4 na Divine Sect ay nawala ng walang bakas. Sa 10,000 taon na ito, halos hindi sila lumitaw, at kahit na nangyari ito, sinakop lamang nila ang isang maliit na bilang ng mga planeta. Sa ganoong paraan, isinama rin sila sa alyansa. Ang planetang Suzaku ay isang magandang halimbawa. Gayunpaman, ang paglitaw ng isang ibong Vermilion na daan-daang libong kilometro ang laki sa mga bituin ay malinaw na hudyat na ang 4 Divine Sect ay muling sumisikat sa loob ng star system. Sa daan, maging ang mga bulalakaw na lumipad ay nasunog ng Vermilion Bird hanggang sa abo. Nagulat ito sa maraming cultivador ng Alliance, at nagsimula silang mag-isip. Maging ang All Heaven ay agad na nakakuha ng impormasyon tungkol sa hitsura ng Vermilion Bird. Nang marinig ni Master Flamespark ang balita, agad siyang natawa. Ang digmaan na ipinagpaliban ng All Heaven ay nagsimula muli sa isang malaking sukat. Ginamit nila ang hilagang rehiyon bilang base at sweep forward. Mas marami pang All Heaven cultivators ang nagmula sa All Heaven. Halos lahat ng cultivator sa All Heaven ay hinayla palabas para salakayin ng alyansa ng buong puwersa. Walang alam si Wang Lin tungkol dito. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa butas, naglilinang ng nakapikit. Paminsan-minsan, maglalabas siya ng isang pinanggalingang kaluluwa upang lamunin.
Sa kabutihang palad, mayroon siyang sapat na pinagmulang mga kaluluwa sa loob ng kanyang bag para lamunin niya. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng pinagmulang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Isang malakas na aura ang pumuligid sa kanyang katawan at tinangay ang lugar na parang bagyo. Hindi kalakihan ang kuweba na kinaroroonan niya, at hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa loob ng bagyo at maraming graba ang nahulog mula sa mga dingding. Ngunit hindi alam ni Wang Lin ang alinman dito. Naabot niya ang isang kritikal na sandali sa kanyang pambihirang tagumpay. Bago ang anumang graba ay damapo sa kanya, magkakaroon ng kislap ng pilak na liwanag. Ito ay ang pilak na babaeng bangkay na dumurog sa kanilang lahat. Ang walang katapusang pinagmulang enerhiya ay nagmula sa pinanggalingan ng mga kaluluwang kinain ni Wang Lin, at ang pinagmulang enerhiya ay natipon sa loob ng pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin na parang baliw. Kung ito ay bago ang paggising ng Vermilion Bird at ang kanyang pinagmulang enerhiya ay hindi naglalaman ng banal na apoy, kung gayon ay nakalusot na siya. Gayunpaman, ang pinagmula ng enerhiya ni Wang Lin ay naglalaman ng mga apoy, kaya ang pinagmula ng enerhiya na kanyang kinain ay kailangang baguhin. Ito ay pino sa loob ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Bagamat mas mahirap, kapag nagtagumpay ito, tataas ng ilang ulit ang lakas ni Wang Lin. Malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang nagbago upang maglaman ng malalakas na apoy, na naging sanhi ng pagpapakawala ng katawan ni Wang Lin ng malaking halaga ng init habang umiikot ang pinagmulang enerhiya sa kanyang katawan. Ang mga gilid ng kuweba ay naging pula at gumuho. Para bang ang mga batong ito ay nabaon sa loob ng bulkan ng mahabang panahon at naglalaman ng matinding init. Sumimangot ang pilak na babaeng bangkay, ngunit hindi siya gumagalaw kahit kalahating hakbang. Habang lumalakas at lumalakas ang kanyang aura, lumalakas din ang origin energy storm mula sa kanyang katawan. Isang malakas na dagandong ang yumanig sa kuweba at nagdulot ng malawakang pagbagsak. Ang lupang kinauupuan ni Wang Lin ay biglang nabasag. Nang bumigay ang sahig, nahulog si Wang Lin. Sinipa ng bagyo sa paligid niya ang lahat ng nahulog na graba. Sa ngayon, ang bagyo ni Wang Lin ay parang drill na naghuhukay pababa. Ang pilak na babaeng bangkay ay sumunod kay Wang Lin bilang isang sinag ng pilak na liwanag. Damaloy ang matinding init sa kanyang mukha, dahilan para bahagyang namula ang kanyang maputlang mukha. Hindi siya kumurap at palaging nakatutok kay Wang Lin. Patuloy na lumubog ang katawan ni Wang Lin, pagkatapos ay bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Dalawang sinag ng apoy ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang bagyo sa paligid niya ay umabot sa isang lurok at tanggayan ng lugar. Pagkatapos ay kumalat ang aura ng isang huling yugto ng Nirvana Scryer Cultivator. Ang malakas na pakiramdam na ito ay nagparamdam sa kanya na parang kontrolado niya ang mundo. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay maaari niyang sirain ang mundo sa isang spell. Lahat ng nakita niya ay nagbago. Lahat ng nauna sa kanya ay tila gawas sa mga kwerdas. Ito ang batas sa kanyang mga mata. Matapos maabot ang pangalawang hakbang, kinailangan ng isa na suriin ang mga batas. Kapag naabot na ng isa ang isang tiyak na punto, maaabot nila ang tuktok ng Nirvana Scryer. Nakalusot ako. Huminga ng malalim si Wang Lin. Ang pag-abot lamang sa huling estado ng Nirvana Scryer ay hindi sapat para sa kanya. Matapos mag-evolve ang kanyang domain at naabot niya ang huling yugto ng Nirvana Scryer, pakiramdam niya ay may puwang pa. Kailangan lang niya ng sapat na pinagmulang enerhiya para maabot ang rurok ng huling yugto ng Nirvana Scryer. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Wala siyang oras para suriin ang sarili, kaya't nilamon na lang niya ang lahat ng pinagmulang kaluluwa sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang late stage na Nirvana Scryer na enerhiya ay binago upang maglaman ng apoy at naging mas malakas. Ang pinagmula ng enerhiya sa loob ng katawan ni Wang Lin ay patuloy na nagbabago, at ang temperatura ng katawan ni Wang Lin ay unti-unting tumaas. Ang Vermilion Bird Tattoo ay lumabas sa kanyang katawan at umikot sa kanyang paligid. Umalingaw-ngaw ang iyak ng Vermilion Bird. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at nagsimula siyang sumimangot. Kaunti na lang. Habang nagmumuni-muni, kumikislap ang katawan ni Wang Lin at lumabas ang kanyang avatar. Ngayon ay mayroong dalawang Wang Lin. Naupo ang orihinal na katawan at, dahil sa pagkakahiwalay sa avatar, napuno ng kanyang napakapangit na hangarin sa pagpatay ang lugar. Ang avatar ay may kalmadong mukha. Pagkatapos niyang iwan ang orihinal na katawan, lumabas siya sa kuweba. Lumutang siya sa ere at mabilis na pinasadahan siya ng Vermilion Bird. Huminga ng malalim si Wang Lin at ang pinagmulan ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay umabot sa pinakamataas. Ang isang bola ng apoy ay lumiwanag sa kanyang kaliwang mata, at ang kanyang kanang mata ay naglalaman ng isang asul na bola ng kulog. Pagkatapos ay lumipad ang kanyang pinagmulang kaluluwa mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Umalingaw-ngaw sa loob ng hukay ang dagandong ng sinaunang Thunder Dragon na kayang kontrolin ang lahat ng kulog. Sa sandaling ito, ang paraan ng pagtingin ni Wang Lin sa mundo ay nagbago ng husto. Kabanata 1039. Liu Mei, 1. Nagbago ang mundo.
Kahit na ito ang Celestial Emperor Cave, hindi nito mapigilan ang titig ni Wang Lin. Umaalab ang apoy sa kanyang kaliwang mata at kumulog sa kanyang kanang mata. Sa sandaling ito, ang mundo bago si Wang Lin ay ganap na naiiba sa dati. Ang malalim na hukay sa kanyang harapan ay dahan daw ang naging malinaw hanggang sa tuluyang mawala. Ang lumitaw sa harap ni Wang Lin ay ang mga itim na linyang ito na nagsalubong sa isa't isa. Pinuno ng mga itim na linyang ito ang mundo. Ang malalim na hukay na ito ay malinaw na nabuo ng mga linyang ito. Nang makita ito ni Wang Lin, natulala siya saglit. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa ibang lugar. Habang gumagalaw ang kanyang mga mata, nawala ang mga dingding sa mga gilid at naging napakaraming linya na nagsalubong. Nakatitig sa mga magugulong linyang ito, biglang nagkaroon ng salpok si Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kamay at inabot ang mga linya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na puwersa ang nagmula sa mga linyang nagpakalat sa puwersa ni Wang Lin. Tumalbog ang kamay ni Wang Lin at dumating ang isang malakas na rebound force. Sa isang putok, napaatras si Wang Lin ng ilang hakbang bago siya huminto. Walang pagkadismaya sa mukha niya, bagkus ay liwanag. Huminga siya ng malalim at tumalon mula sa malalim na hukay. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang ibang-iba na ang itsura ng lahat ng gusali ngayon. Ang mga gusali at bulaklak na iyon ay nagkawatak-watik nang bumagsak ang kanyang tingin sa mga iyon. Naging iba't ibang kulay ang mga linyang nagsalubong sa isa't isa. Ang buong mundong ito ay tila nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi katakataka na ang mga taong tulad ni Bei Lu ay madaling maglakbay sa loob ng 79 na kaharian sa loob ng bote. Marahil, kung gusto ni Situnan, magagawa rin niya ito. Kahit si Master Hollowwind ay maaaring masira ang isang kaharian sa mundo ng bote. Kung babalik ako sa mundo ng bote, kahit na hindi ako kumpiyansa sa paglipat sa lahat ng 79 na kaharian, tiyak na magagawa kong masira ang ilang mga kaharian sa isang pagkakataon. Ang mga lumang halimaw na iyon ng Nirvana Cleanser ay nakakakita ng mga batas. Maaari din nilang kontrolin ang batas, kaya natural silang makagalaw sa mga kaharian. Nais kong kunin ang linya, ngunit nabawi ako ng isang malakas na puwersa dahil hindi pa ako nakakarating sa yugtong ng Nirvana Cleanser, hindi ko pa nakakabisado ang pagkontrol sa batas. Tumingin si Wang Lin sa kanyang paligid at napuno ng liwanag ang kanyang mga mata. Kahit na ang mga hindi nakikitang paghihigpit na iyon ay malinaw na lumitaw sa harap ni Wang Lin. Nang makita ito ni Wang Lin, may naisip siya, at ang langit ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Isang fist-sized na vortex ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Ang langit na lumalaban sa butil ay dahan daw ang lumabas sa puyo ng tubig at lumutang sa harap ni Wang Lin. May mga baluktot na ripples sa paligid ng langit-defying butil. Parang hindi bagay dito at tinatanggihan. Sa sandaling ito, ang isip ni Wang Lin ay pinagsama sa langit na lumalaban sa butil. Naramdaman niyang may dumagundong na dagindong sa kanyang ulo at nanlabo ang kanyang paningin. Parang isang malakas na puwersa ang sumagi sa kanyang isipan at sinira ang lahat ng mga hadlang sa kuweba para diretsyong umakyat sa langit. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa gitna ng Demon Spirit Land at pumunta sa abot tanaw. Nakita ni Wang Lin ang langit. Ang bughaw na langit ay agad na naging mahaba at asul na mga linya na nagsalubong sa isa't isa. Nakita niya ang mga puting ulap, ang lupa, ang mga halaman sa lupa, at ang hindi mabilang na mga tirahan ng Demon Spirit Land. Nakita rin niya ang mga ilog at kabundukan. Sa mahiwagang kapangyarihan ng langit na lumalaban sa butil, ang isip ni Wang Lin ay kumalat sa buong mundo at nakita ang lahat ng mga batas ng mundo. Lahat ng nauna sa kanya ay batas, at ang mga makukulay na linyang iyon ay isang paraan ng pagtingin sa mga batas. Habang siya ay patuloy na tumitingin, si Wang Lin ay tila naging simoy ng hangin, at siya ay tumawid sa Demon Spirit Land. Pagkatapos ay diretso siyang sumugod patungo sa langit habang napapalibutan ng mahiwagang kapangyarihan ng langit na lumalaban sa butil. Isa pang dumadagindong na dagindong ang umalingaw sa kanyang isipan habang tinusok niya ang Demon Spirit Land sa tulong ng langit na lumalaban sa butil. Ito ay isang bagay na hindi mabilang ng mga cultivator, kahit na ang mga taong tulad ng All-Seer, ay hindi mabuksan sa pamamagitan ng puwersa. Parang walang makakahadlang sa kanyang isipan at sa langit na lumalaban sa butil, at walang nang ahas na hadlangan sila. Nakita ni Wang Lin ang madilim na espasyo sa kanyang harapan. Hindi mabilang na mga butik ng alikabok ang napuno ng espasyo, gayon din ang nakasisilaw na nebula. Si Wang Lin ay nalubog sa maliwanag na kalagayang ito habang nakatingin siya sa mga bituin at dinadama ang mga batas sa loob ng sansinukob na ito. Ang mga nakasisilaw na planeta sa malayo, ang mga lumilipad na meteorite, at mga piraso ng alikabok ay lumitaw lahat sa mga mata ni Wang Lin. Batas. Lahat ng bagay sa mundong ito ay naglalaman ng batas. Matapos ang kanyang isip ay sumanib sa mga bituin, si Wang Lin ay patuloy na naliwanagan. Sa pagpapatuloy nito, lumaki ang kanyang isip at patuloy na lumaganap. Ang bilis ng pagkalat ng kanyang isip ay hindi isang bagay na maihahambing sa banal na kahulugan. Katulad nung tumayo si Wang Lin sa harap ng tarangkahan sa langit na lumalaban sa butil,
kung saan ginawa niya ang kalahating hakbang na iyon at tila naging isa sa walang laman. Sa pagkakataong ito, gumalagala si Wang Lin sa mga bituin at muling naranasan ang pakiramdam ng paghahanap ng Dao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay naghahanap siya ng batas. Habang walang katapusang kumakalat ang kanyang isip, isa-isa itong tinatangay ng mga planeta. Ang kanyang puso ay kalmado, at habang siya ay ganap na nahuhulog sa loob nito, siya ay ignorante sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Bawat planeta na kanyang tinatangay, bawat isang anyo ng buhay, kabilang ang mga mortal, cultivator, hayop, at maging ang mga halaman, ay malinaw na nakita ni Wang Lin. Ang hindi mabilang na mga batas ng mundo ay naging mga linya at sinusunod ni Wang Lin habang lumilipas ang kanyang isip. Wala sa mga cultivator sa mga planetang iyon ang nakapansin sa pagdaan ng isip ni Wang Lin, kahit na ang mga cultivator sa Nirvana Scryer at Nirvana Cleanser stages. Pagkatapos ng lahat, si Wang Lin ay pinuprotektahan ng langit na lumalaban sa butil. Kung ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang pag-iral, kung gayon walang sinuman, kahit na ang mga Nirvana Shatterer cultivator. Habang kumakalat ang kanyang isip na ang Demon Spirit Land ang sentro, para bang ang oras ay tila magtatagal magpakailanman. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit nasa isip ni Wang Lin ang isang magandang bahagi ng Alliance. Hindi siya tumigil doon. Habang nagkakaroon ng kaliwanagan, lalo niyang ikinalat ang kanyang isipan gamit ang kapangyarihan ng langit na lumalaban sa butil. Inilatag niya ito ng mas malayo, mas malawak, at mas malalim. Nakita niya ang napakaraming cultivator at hindi mabilang na mabangis na hayop na hindi pa niya nakita. May nakita pa siyang mga taong kilala niya noon. Ang mga taong ito ay hindi nagpatigil kay Wang Lin. Ang kasalukuyang siya ay nahuhulog sa isang kakaibang estado kung saan nauunawaan niya ang mga batas na parang baliw. Habang lumalago ang kanyang isip na parang baliw, ang kanyang antas ng paglilinang ay umaabot na rin sa pinakamataas. Ang pag-abot sa rurok ng huling yugto ng Nirvana Scryer ay hindi mahirap para sa karamihan sa mga huling yugto ng Nirvana Scryer cultivator. Hanggat nakita nila ang sapat na mga batas, natural na maaabot nila ang rurok ng huling yugto. Gayunpaman, ito ay isang mahabang proseso dahil pagkatapos lamang na maranasan ang labis na labis at makita ang lahat ay maaaring magtagumpay ang isang tao. Walang sino man ang maaaring maging katulad ni Wang Lin, kung saan maaaring kumalat ang kanyang isip sa karamihan ng Alliance Star System sa tulong ng langit na lumalaban sa butil upang makita ang lahat ng iba't ibang batas. Patuloy na kumalat ang isip ni Wang Lin, at nakita niya ang dagat ng apoy na nagsasara. May isang higanteng vermilion bird na naglalabas ng matinding init sa harap ng dagat ng apoy. Lumitaw ang malalaking bitik sa espasyo kung saan dumaan ang vermilion bird. Tila maaari silang gumuho sa isang simpleng pagpindot. Ang lahat ng meteorite na sumara sa vermilion bird ay masusunog hanggang sa alikabok. Kung hindi dahil sa katotohanan ang vermilion bird ay umiwas sa mga planeta ng pagtatanim, kung gayon napakaraming planeta ang gumuho sa daan. Sinundan ng mga sinag ng apoy ang vermilion bird. May mga cultivator na kulay pula sa loob ng bawat sinag ng apoy. May mga lalaki at babae sa kanila, kasama ang 6 na matatanda na naglalabas ng nakakatakot na aura sa harapan. Mula sa malayo, mukhang may hindi bababa sa 1,000 cultivator sa likod ng vermilion bird, at wala ni isa sa kanilang cultivation level ang mababa. Mabilis na lumipat ang mga taong ito sa likod ng vermilion bird. Ang vermilion bird ay naging pamilyar kay Wang Lin. Sa sandaling lumipas ang kanyang isip, nagliwanag ang nagniningas na mga mata ng vermilion bird at nanginig ang katawan nito. Isang malakas na sigaw ng vermilion bird ang agad na umalingaw. Matapos lumipas ang isip ni Wang Lin, napuno ng kalituhan ng higanteng vermilion bird. Ang vermilion bird ay hindi lamang ang nalilito. Nataranta rin ang mga cultivador sa likod nito, lalo na ang 6 na matatanda. Nagkatinginan silang lahat ng may pagtataka. Hindi nila alam kung bakit lalabas ng iyak ang vermilion bird spirit. Kahit anong pagmumuni-muni nila, wala silang maisip na sagot. Patuloy na kumalat ang isip ni Wang Lin. Sa gitna ng Alliance, mayroong isang starfield na puno ng dark purple meteorites. Sa kaibuturan ng kanyang starfield ay nagsinungaling ang ibang mundo. Isang napakalaking pag-ilog na gusali ang lumutang sa gitna ng mga bituin, at ito ay napapaligiran ng hindi bababa sa 100 mas maliliit na gusali. Ang mga pagsabog ng itim na kidlat ay patuloy na kumikislap, na nagbibigay ng kakaibang presyon. Ito ang pasukan sa Alliance. Sa pamamagitan lamang ng pagdaan dito makakarating ang isa sa punong tanggapan ng Cultivational Alliance. Dumating ang isip ni Wang Lin sa kakaibang lugar na ito. Tumagos pa ang isip niya sa pasukan at nakarating sa punong tanggapan ng Alliance. Ang punong tanggapan ng Alliance ay nasa sarili nitong hiwalay na kaharian. Dati ito ay kabilang sa Rain Celestial Realm, ngunit kalaunan ay natagpuan ito at nasakop ng Cultivational Alliance. 173 higanteng cultivation planeta ang bumubuo sa punong tanggapan ng Cultivation Alliance. Ang 172 na planeta ay nakaayos sa isang bilog,
at hindi sila static, dahan-dahan silang gumagalaw. Mula sa malayo, ang punong tanggapan ng Alliance ay mukhang isang maliit na Alliance star system. Ang hindi mabilang na mga cultivador ay gumagalaw, ngunit kakaiba, walang tunog. Sa gitna ng singsing na ito ng mga planeta ay isang higanteng puyo ng tubig. Ang puyo ng tubig na ito ay kulay ube at magiging sanhi ng panginginig ng sinumang tumingin dito. Napakakaunting tao ang nakakaalam kung ano mismo ang nasa loob ng puyo ng tubig. Sa itaas ng puyo ng tubig ay ang pinakahuli sa 173 mga planeta. Hindi ito gumalaw, ngunit lumutang sa itaas ng puyo ng tubig at hinigop ang lilang gas na inilabas ng puyo ng tubig. Masyadong malaki ang puyo ng tubig na ito. Ang isang cultivador ay magiging parang langgam kumpara dito. Sa katunayan, ang cultivador ay magiging mas maliit kaysa sa langgam at imposibleng makita. Kahit na ang huling planeta ng paglilinang ay tila tunay na hindi gaanong mahalaga kumpara sa puyo ng tubig. Kabanata 1040. Liu Mei, 2. Sa loob ng isang lihim na silid sa loob ng planeta sa itaas ng puyo ng tubig ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napakagwapo niya at may aura ng celestial. Bukod sa isang kampanang tanso na kasing laki ng kamao, wala nang iba pa sa loob ng lihim na silid na ito. Ang isipan ni Wang Lin ay natangay sa lihim na silid. Hindi kumikibo ang lalaki sa loob na parang walang napansin pero agad ding naglabas ng malutong na tunog ang kampana. Biglang nagmulat ng mata ang lalaki at lumitaw ang dalawang baliw na tingin. Sa oras na mangyari ito, umalis na ang isip ni Wang Lin. Sa hilagang rehiyon ng Alliance Star System, 10,000 All-Heaven Cultivator ang lumalaban sa Alliance. Kasama nila si Master Flamespark at ang kumpanya. Ang Alliance ay mayroon ding ilang makapangyarihang cultivador. Ang dalawang panig ay nagsimula pa lamang sa kanilang labanan, ngunit ang mga nasawi ay hindi na mabilang. Lumilipad ang isip ni Wang Lin. Nakita niya ang lahat, ngunit hindi siya tumigil kahit isang saglit at nagpatuloy sa paggalaw. Walang nakakaalam ng kanyang pagdating at walang nakadetect sa kanyang paglabas. Tahimik na iniwan ng isip ni Wang Lin ang walang katapusang pagdanak ng dugo at pagpatay. Wala sa mga bagay na ito ang nakapagpatigil sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-unawa, at ang kanyang paglilinang ay lumalapit sa tuktok. Tinatapos niya ang isang bagay na kinailangan ng iba ng hindi mabilang na taon upang makumplito. Ang kanyang isip ay patuloy na lumaganap hanggang sa umabot ito sa isang napakalihim na rehiyon sa alyansa. May isang dilaw na planeta dito na puno ng kamatayan at walang bakas ng buhay. Kahit na ang espiritual na enerhiya ay napakabihirang dito. Walang kahit isang cultivador sa loob ng milyon-milyong kilometro ng planetang ito. Para bang forbidden zone ito. Kahit na dumating ang isip ni Wang Lin, tila may nag-ambala. Nang dumaan ang kanyang isip sa dilaw na planeta, agad na pumasok ang kanyang isip sa loob ng planeta, at may iba pa sa loob. Nagkaroon ng transfer array sa loob ng planetang ito. Napakalaki ng array na ito, at sa kabilang panig ng transfer array ay ang tanging rank 9 na cultivation country ng Alliance. Brilliant Void Realm. Ito ang tanging ranggo 9 na bansa sa Alliance, at ito ay napakahiwaga. Ang buong Brilliant Void Realm ay hindi isang cultivation planeta kundi isang malaking kontinente na parang sariling mundo. Ito ang banal na lupain ng karamihan ng mga cultivador dito. Ang isip ni Wang Lin ay pumasok sa Brilliant Void Realm na kakaunti lamang ang mga cultivator ang kwalipikadong pumasok. Sa kaibuturan ng Brilliant Void Realm ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Nagtatanim siya sa tabi ng isang dalesdis nang bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Sinong fellow cultivator ang nakarating sa aking Brilliant Void Realm? Mangyaring ipakita ang iyong sarili. Ang matanda ang unang taong nakapansin sa presensya ni Wang Lin. Bagamat mahinahon ang kanyang boses, napuno ito ng walang katapusang kapangyarihan ng batas. Parang magbabago ang batas sa paligid ng matandang ito ayon sa gusto niya. Gayunpaman, ang mga salita ng taong ito ay hindi nagawang magising si Wang Lin mula sa kanyang kakaibang kalagayan. Lumipas ang isip ni Wang Lin sa Brilliant Void Realm, ngunit bago niya makita ang lahat, nagulat ang kanyang isip. May nakita siyang dalawang babae. Ang isa sa mga babae ay nakaupo sa tuktok ng isang bundok. Siya ay hindi isang ganap na kagandahan, ngunit siya ay maganda pa rin. Nakasuot siya ng asul na damit, at damaloy ito sa hangin habang umiihip ang hangin sa bundok. Nagbigay siya ng pakiramdam ng isang celestial na kagandahan. Gayunpaman, may bakas ng pait sa kanyang mga mata habang nakatingin sa unahan na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay isang malaking tigre. Ang tigre na ito ay ganap na itim at nagbigay ng mabangis na aura. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa harapan kasama ang babae. Gayunpaman, madalas na lumilipat ang tingin ng tigre na ito patungo sa masukal na gubat sa ibaba ng bundok. Ang mga figure ng ilang babaeng tigre ang nakakuha ng kanyang atensyon. Puno ng punanibik ang kanyang mga mata, na para bang gusto niyang agad na tumalon pababa sa gubat sa ibaba.
Kailan ako makakaalis dito? Mapait na ungol ng babae habang nakataas ang ulo na parang kausap ang tigre. Kapag sapat na ang antas ng iyong paglilinang, hahayaan kitang umalis. Isang malamig na boses ang nanggaling sa likod ng babae. Matapos marinig ang boses na ito, agad na tumayo ang babae. Pati ang tigre ay nanginig at mabilis na binawi ang tingin sa mga babaeng tigre sa gubat sa ibaba. Kasabay ng boses ay dumating ang isang babae. Nakasuot siya ng eleganteng asul na damit, at ang kanyang hitsura ay hindi mailarawan. Para bang lahat ng mga bituin ay madidilim kung ikukumpara sa kanya. Ang kanyang kagandahan ay pumukaw sa puso ng isa. Lahat, kahit na makapangyarihang mga cultivator, ay magugulat sa kanyang kagandahan. Kung tatawagan siyang number 1 beauty sa Alliance, walang tatutol. Gayunpaman, ang aura sa ibaba ng kagandahan ay napakalamig kaya imposibleng makalapit sa kanya, na para siyang isang malaking bato ng yelo. Marahil ay wala sa mundong ito ang makakatunaw sa lamig niya. May napakarangal na aura na nagmumula sa lamig na ito. Ito ay isang pagmamalaki, na para bang siya ang palaging pinagtutuunan ng pansin at may pinakamataas na katayuan. Mabilis na sinabi ng magandang babae, binati ni Joru si Master. Ang walang kapantay na magandang babae sa elegante, asul na damit na maaaring makipagkumpetensya sa araw at buwan ay mayroon pa ring malamig na ekspresyon na hindi nagbabago habang nakatingin kay Joru, at magsasalita na sana siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating ang isip ni Wang Lin at nakita niya ang dalawang babaeng ito. Ang kanyang isip, na hindi tumitigil, kahit na ang lahat ng naranasan niya sa ngayon, ay tumigil sa pagbagsak. Ang paghintong ito ay nagdulot ng malakas na pagkabigla na lumabas sa isipan ni Wang Lin, na naging dahilan upang magising siya mula sa mahiwagang kalagayang iyon. Ang lahat ng ito ay dahil sa dalawang babaeng ito. Marahil ay hindi makilala ng iba ang magandang babaeng iyon, ngunit sa sandaling makita siya ni Wang Lin, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapitan ang pumuno sa kanyang puso. Paanong hindi niya ito makikilala? Si Wang Ping ay nasa loob pa rin ng langit na lumalaban sa butil. Paano makakalimutan ni Wang Lin ang mabisyo at karumaldumal na babae? Gusto niyang kalimutan, ngunit may mga sakit sa buhay na hindi niya makakalimutan. Nang makita ang babaeng ito at si Joru, nagising si Wang Lin mula sa kanyang espesyal na estado. Sa sandaling nagising siya, nagbago ang ekspresyon ng malamig at magandang babae. Agad na bumagsak ang lamig niya at bigla niyang inangat ang ulo para tumingin sa langit. Pakiramdam niya ay nakita niya ang multo ng isang taong nakaukit sa kaibuturan ng kanyang mga alaala. Liu Mei. Sa sandaling iyon, para bang isang malabong boses ang lumitaw mula sa kawalan at pumasok sa tenga ng magandang babaeng ito. Nagdulot ito ng panginginig ng kanyang katawan, at hindi niya namamalayan na umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling nagising si Wang Lin, ang kanyang isip ay hinayla pabalik ng langit na lumalaban sa butil sa bilis na hindi mabilang na mas mabilis kaysa dati. Sa isang kisap mata, hinayla siya palabas ng Brilliant Void Realm. Ito ay isang bilog na mabilis na kumukuha. Sa isang iglap, nawalis niya ang bawat lugar na napuntahan niya. Ang matandang lalaki sa Brilliant Void Realm na nakapansin kay Wang Lin ay tumitig sa langit at nagsimulang magnilay. Matindi pa rin ang labanan sa hilagang rehiyon. Sa sandaling hamina ang isip ni Wang Lin, ang mga ekspresyon ng Master Flamespark at ng kumpanya ay nagbago ng malaki. Wang Lin. Nagpakita si Master Flamespark ng mukhang hindi makapaniwala. Ito ay napakabihirang makita mula sa Master Flamespark. Hindi lang siya, kundi lahat ng nakakakilala kay Wang Lin ay natakot dito. Ang punong tanggapan ng paglili ng Alliance, ang lumulutang na planeta sa itaas ng puyo ng tubig. Sa loob ng lihim na silid, biglang idinilat ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla. Sino siya? Naroon din ang Vermilion Bird sa loob ng dagat ng apoy. Nagpakawala ito ng isa pang Vermilion Bird cry at mas bumilis pa. Sa mga bituin, may manipis na figure na nakasuot ng berde. Ang taong ito ay may walang malasakit na ekspresyon. Naglalakad siya sa mga bituin, at ang kanyang target ay ang punong tanggapan ng Cultivation Alliance. Sa likuran niya ay hindi mabilang na mga bungo na duguan, at napuno ng maliit na dugo ang lugar. Habang naglalakad ay kumikinang ang kanyang mga mata at nakatingin sa malayo. Lamambot ang kanyang ekspresyon at nakita niya ang isang ngiti ng paghanga. Wang Lin. Ang paglilinang ng batang iyon ay nasira. Ang aura na ito ay dapat ang Heaven-Defying Bead. Nagamit niya ang Heaven-Defying Bead para intindihin ang batas. Sa pamamagitan nito, makakapag-relax ako at makadalaw sa headquarters ng Alliance nang walang pagsisisi. Pupunta ako sa punong tanggapan ng Cultivation Alliance at hahanapin ang sikreto sa likod ng pagbagsak ng Celestial Realm. Pagkatapos ay makikita ko ang tunay na dahilan ng aking kabaliwan. Parang baliw ang isip ni Wang Lin. Ilang sandali lang ay bumalik ang lahat. Parang bumaliktad ang lahat ng nangyari. Bumalik siya sa Demon Spirit Land, sa Celestial Emperor Cave, at bumalik sa kanyang katawan. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin na parang bumalik ang kanyang kaluluwa.
Ang lumitaw sa kanyang harapan ay ang lumulutang na langit na lumalaban sa butil. Ang langit na lumalaban sa butil ay dahan daw ang lumutang patungo kay Wang Lin at nawala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Habang nagmumuni-muni, dahan daw ang ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang pinakamataas na aura ng Nirvana Scryer ay lumabas sa kanyang katawan. Sa daan, nakita ni Wang Lin ang maraming batas, kaya naabot na niya ang rurok ng Nirvana Scryer stage. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan daw ang iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tumingala siya sa langit na may masalimuot at malamig na tingin. Sa tulong ng langit na lumalaban sa butil, marami na siyang nakita. Gayunpaman, ang figure ng babaeng iyon na nakita niya sa dulo ay nakagambala sa kanyang kalmadong puso. Si Liu Mi noon ay maaaring ang kanyang avatar.